Ang tugatog ng buhay. Kabanata 758. Gayunpaman hindi niya masyadong gusto ang lasa ng alak na ito. Pagkatapos noon hinawakan niya si Suzuko sa buhok at inangat ang ulo nito. Binaligtad niya ang bote ng alak, ibinuhos ang natitirang red wine sa buong mukha niya. Si Suzuko ay nasa bingit ng mabaliw. Hindi pa siya naranasan ng ganito sa buong buhay niya, lalo na simula ng opisyal siyang naging isa sa 4 na dakilang prinsesa. Hindi niya akalain ang gayong kahihiyan sa kanyang sarili, ngunit naranasan niya ito ng lubusan ngayon. Pagkatapos ay nagtanong si Alex, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo dito? Napatikip ng ngipin si Suzuko, hindi umimik. Dahil dito, narinig ang tunog ng pagkapunit ng tela. Inawakan ni Alex ang likod ng kanyang sando at pilit itong pinunit. Ah! Sumigaw si Suzuko, ikaw, ang bastos mo. Walang hiya ka. Umiti ng nakakaloko si Alex. O talaga? Hindi mo rin kayang panindagan ito. Pagkatapos magsaya pa tayo. Naalala ko parang meron din akong ganyang gamot at camera. Ma'am, ang galing. Pagdating ng oras makakapag-film tayo ng kaunting video na magkasama at ipapadala ko ito sa iyong master, si Tristan Coleman. Naniniwala akong magugustuhan niya ito. Baka siya. Kahit naka-jack off habang pinapanood ang iyong video. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Suzuko, siguradong takot na takot siya sa pagkakataong ito. Kahit gaano siya katigasan, babae pa rin siya na gustong iligtas ang kanyang pride. Ang sino mang mapagmataas na babae ay matatakot na mapunta sa ganoong kapalaran. Nang talagang uminom si Alex ng tableta at ipapasa na sana sa bibig niya, saka lang siya sumuko. No, please, sasabihin ko sa'yo. Dahil alam mo na ang lahat, bakit mo pa tinatanong? Si Master Tristan talaga ang nag-utos sa akin na patayin ka. Inilagay ni Alex ang bote ng alak sa walang saplot ni Suzuko, hindi namamalayang iniikot ito. Ito ay nagpang-inag kay Suzuko dahil sa biglaang lamig at sensasyon. Bakit niya ako gustong patayin? Kumunot ang noo ni Alex. Walang dapat makaalam tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Zendaya sa ngayon. Kahit ang mga Coleman ng California ay hindi alam. Kung gayon ay maaaring dahil sa kanyang iba pang pagkakakilanlan bilang Master Rockefeller. Gayunpaman, agad niyang kinansela ang posibilidad na ito. Kung malalaman ni Suzuko na siya si Master Rockefeller, hindi sana siya pumupunta para mabugbog. Bilang resulta, ang tubo ni Suzuko ay nagpakulo kay Alex sa galit. Aniya, dahil nasangkot ka sa isang iskandalo kay Zendaya. Dahil ikakasal na si Zendaya kay Master. Si Tristan sa lalong madaling panahon siya ang magiging reyna ng Missouri. Kaya't hanggat ikaw ay patay, ang reyna lamang ay walang anumang mga pagkukulang. Nabigla si Alex. Nais niya akong patayin dahil sa isang iskandalo lamang. Masyadong padalos-dalos. Galit siya ngunit malamig siyang ngumiti habang sinasabi, natatakot ako na ang iyong Panginoon ay hindi magpapakasal sa isang reyna. Hindi ko masabi ng tiyak ngunit maaaring siya ay maging isang beteng. Matapos huminto ng ilang sandali, nagpatuloy siya, ikaw naman, hindi mo talaga alam ang sitwasyon na kinaroroonan mo. Binigyan na kita ng isang linggo bilang holiday pero nandito ka pa rin sinusubukang patayin ang iyong amo. Ano ang dapat kong gawin sa iyo? Kailangan kitang turuan ng leksyon at ipaalala sa iyo sa lahat ng oras na ikaw ay aking lingkod. Ah! Agad na napasigaw si Suzuko. Lumingon siya kay Alex na halatang gulat na gulat. Ikaw! Ikaw si Master Rockefeller. Malamig nang umiti si Alex at tinitigan ang kanyang maayos at makinis na likod. Bigla siyang may naiisip. Paano ito? Alam ko na ang mga kabayo ay mapapaso na may marka noong sinaunang panahon upang ipakita ang soberanya ng kanilang mga may-ari. Dahil ikaw ay aking lingkod, dapat din kitang markahan. Sa pamamagitan nito, ginamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan at gumuhit ng selyo sa hangin. Alex's slave ay nakasulat sa gitna ng isang parisukat na hangganan. Walang pag-aalinlangan niyang sinampalang selyo sa gitna ng hangin sa likod ni Suzuko. Sa sandaling iyon, ang isang parisukat na selyo ay malalim na inukit sa kanyang likod na sumasakop sa higit sa kalahati nito. Oo, mukhang maganda iyan. Hayaan akong kumuha ng litrato at ipakita sa iyo. Kinuha ni Alex ang isang telepono sa kanyang bulsa at kinuhanan siya ng litrato sa kanyang likuran bago ibinalik sa kanya ang kanyang telepono. Halos himatayan si Suzuko sa gulat nang makita ang larawan sa screen. Sa sandaling ito, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono.
Sa isang sulyap ito ay isang tawag mula kay Tristan. Kabanata 759. Suzuko, kamusta ka na? Patay na ba ang punk na iyon? Ang iyong kahusayan sa trabaho ay bumababa sa mga araw na ito. Sa telepono, binigyan ni Tristan ng karaniwang lecture si Suzuko. Nakaramdam ng emosyonal si Suzuko. Pagkatapos masulyapan si Alex, sinabi niya, Master Tristan, pasensya na. Hindi ko na magagawa ito para sa iyo. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo ang sarili mo. Pinapatawag ako ng aking Panginoon upang tulungan siyang magpainit ng kanyang kama, hindi ko siya maaaring suwayan. Master Tristan, ako. Ginagawa ito para sa iyong ikabubuti. Kung hindi, gagawin ka ng aking Panginoon na isang beteng. Boom! Sisabog na si Tristan sa galit. Matapos huminto ng ilang sandali, sumigaw siya, sabihin mo sa akin kung sino ang Master Rockefeller na iyon, pupuntahan ko siya at papatayin ko siya ngayon. Hindi, huwag, hindi mo siya matatalo. Pulse asterisk T. Ako si Tristan Coleman ng Missouri, ang pinakabatang eksperto sa Earth sa Amerika. Ako ang magiging hari ng Missouri. Paanong hindi, tut, tut, tut. Naputol ang tawag ng magsalita si Tristan sa kalagitnaan. Nakatitig siya sa phone niya ng blanco. Isang hindi pa naganap na galit at pagkabigo ang bumalot sa kanyang puso. With a loud cracking sound, paimpel niyang dinurog ang phone niya. Galit na galit pumungal siya sa kanyang silid, Bulls asterisk T. FX King Bulls T Master Rockefeller, kung sino ka man tiyak na hahanapin kita at sisirain kita. Matapos ilabas ang galit ay tatawag na sana siya kaagad sa bahay dahil gusto niyang hanapin ang B asterisk star na iyon. Master Rockefeller at iligtas si Suzuko sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, napagtanto niyang nasira ang kanyang telepono at wala siyang alam na contact number ng pamilya Coleman ng Missouri. Sa huli, maaari lamang siyang magmadaling umalis sa hotel ng magdamag at magmaneho pabalik sa Missouri. Asterisk si Richet asterisk. Sa kabilang banda, ang nilalaman ng pag-uusap nina Suzuko at Tristan ay tiyak na hindi niya intensyon, ngunit pinilit siya ni Alex na sabihin iyon. Kung hindi, ipapainom niya ito ng mga table tas at iniksyon. Dahil sinusundan ako ng Tristan Coleman na iyon, bakit ako magpapakita ng awa sa kanya? Inisin ko lang siya sa ngayon. Matapos muling sulyapan ng malaki at matingkad na pulang selyo sa likod ni Suzuko, kontentong tumayo si Alex. Pagkatapos ay hinayla siya nito. Gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang mga kamay upang i-condense ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang mga palad bago itatak ang mga ito sa kanyang energy core. Sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ni Suzuko. 3 beses na tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib, nagpakawala ng sigaw bago dumura ng puno ng dugo. Puno ng takot ang mukha niya pero mas may poot. Sumigaw siya, ikaw. Sinira mo ang martial arts ko. Umalukip-kip si Alex sa likod at bumulong. Ano ang silbi ng martial arts na haantong sa iyong pagkamatay? Kailangan kitang maging lingkod sa loob ng 3 taon kaya anong silbi mo kung 1 taon na lang ang natitira para mabuhay? Nagligtas ako. Ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagsira sa iyong martial arts. Tingnan mo ang dugong iniluwa mo. Ibinaba ni Suzuko ang kanyang ulo at napagtantong madilim ang dugo. Medyo itim pa nga ang itsura nito na sinamahan pa ng bahagyang malansang amoy. Samantala, biglang gamaan ang pakiramdam ng kanyang dibdib kaysa kanina. Nakakaramdam siya noon ng panghihina parang may dinudurog sa kanyang dibdib. Ngayon, pakiramdam niya ay naglakbay siya pabalik 10 taon na ang nakalipas. Ang bawat hininga ng hangin ay sariwa at nakaka-relax din. Ito ay isang tumpok ng hindi gumagalaw na dugo na naipon sa iyong katawan sa loob ng maraming taon. Ngayong nailabas mo na ito, mas gamaan ang pakiramdam mo, tama ba? Sabi ni Alex habang umiiling. Ang 4 na dakilang prinsesa ng mga Coleman ng Missouri. Anong joke? Ipinagpapalit mo lang ang iyong habang buhay para sa panandali ang ilusyon ng pagiging mas malakas. Hindi ka tinatrato ng mga taong iyon bilang tao. Dati, nasasabi ni Alex ang problema sa loob ng kanyang katawan sa isang sulyap. Gayunpaman, may napansin din siyang iba. Si Suzuko ay may fire-based bloodline na dumadaloy sa kanyang katawan, ito ay napakabihirang. Ito rin ang dahilan para maabot niya ang napakalakas na antas sa larangan ng martial arts sa murang edad. Sa kasamaang palad, ang paglilinang ng kanyang martial arts ay may depekto. Sinasayang lang niya ang buhay niya.
Pumunta ka at linisin mo ang sahig. Tandaan na huwag mag-iwan ng kahit isang patak ng tubig kung hindi mo magagawang kumain ngayong gabi. Sabi ni Alex habang nakaturo sa sahig. Pagkatapos noon, nagulat siya saglit. Parang pamilyar ang mga sinabi niya kanina. Hindi ba't iyon ang madalas na sinasabi ni Claire sa kanya noong nag-live-in siya sa Essex Villa? Ito ay lumabas na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng gayong pakiramdam ng tagumpay sa pamamagitan ng paglalagay sa iba sa trabaho. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 706 na po. Gustong-gusto ni Suzako na kagatin niya si Alex hanggang mamatay, ngunit alam niyang nasira ang kanyang martial arts. Kahit na kung hindi masisira ang martial arts niya, hindi niya magagawa ang B*** na ito. O sige, ipaghanda mo ako ng hapunan at ilagay mo sa hapagkainan. Gusto ko itong kainin pagkatapos ng shower. Paalala ni Alex. Kung mabaigo kang gumawa ng isang bagay na mabuti, ang aking tableta ay palaging narito upang pumunta sa iyong lalamunan. Don't you dare try to escape to, may hidden function ang seal na ginawa ko sa'yo. Kahit na tumakas ka sa dulo ng mundo, mahahanap pa rin kita. With that, bumalik na siya sa kanyang kwarto, naghahanda sa pagligo. Nanginginig si Suzako sa galit. Masakit ang buong katawan niya, lalo na ang likod niya. Parang nasusunog. Yung cheeks niya ay nasasaktan din, hindi niya mapigil ang mapasigaw sa tuwing sinusubukan niyang hawakan ang kanyang mukha. Nagmamadali siyang pumunta sa washroom sa unang palapag, tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin ng ilang minuto. Habang tinitignan niya ang sarili, mas lalo siyang nagalit. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan ng maalala niya ang mga nakakatakot na pamamaraan ni Alex, lalo na ang pag-imprenta ng selyo ng alipin ni Alex sa kanyang likod. Ito ay hindi isang paraan na maaaring gawin ng mga ordinaryong tao, ngunit pagkatapos ay naalala niya na nagpatawag siya ng mga kidlat gamit ang kanyang hubad. Kamay. Hindi na posibleng ilarawan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang martial artist. Ano ang silbi ng pagsuway sa kanya? Mas lalo lang niyang ipahiya ang sarili niya. Matapos mag-alinlangan ng kalahating minuto, tumungo siya sa kusina. Bilang isa sa 4 na dakilang prinsesa ng pamilya Coleman, isa nga siyang ace servant na nagsilbi sa mga Coleman. Bilang karagdagan sa kahusayan sa piano, chess, calligraphy at pagpipinta, ang pagluluto ay isa ring kasanayan na dapat matutunan. Kaya naman, napakasarap ng luto ni Suzako. Mayroong maraming mga sangkap sa refrigerator. Paimpol siyang kumuha ng ilan at gumawa ng ulam ng seafood noodles na may makapal na sabaw. Gayunpaman, sa loob-loob niya, labis pa rin siyang nagalit kay Alex. Paano niya tatanggapin ang katotohanan na kailangan niyang makinig sa bawat utos nito? Habang nasa shower pa lang si Alex ay palihim siyang nagdura ng kaunting laway sa sabaw. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay hinubad niya ang isang medyas at hinalo ito ng 2 beses sa mangkok ng noodles. Saka lang niya hinawakan ang bowl ng noodles sa sobrang kasiyahan at inilagay sa hapagkainan. Pagkatapos ay tumalikod siya para magpunas ng sahig. Sa pag-iisip noong kasama niya ang mga Coleman, ang mga gawaing iyon ay ginawa ng mga hamak na lingkod na iyon, ngunit siya ay kinailangang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. I can't take this. ***, you're lucky that you get to eat my seafood noodles with stock ang flavor. 10 minutes later, bumaba na si Alex. Nagpalit na siya ng damit at medyo basa pa ang buhok. Napansin niya ang mangkok ng noodles sa hapagkainan, medyo nakakaakit ito. Saka siya naglakad. Palihim siyang pinagmamasdan ni Suzako, tuwang-tuwa. Para yan sa pambubugbog at pagmamarka sa akin. Ngayon ay matitikman mo ang aking medyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilapag ni Alex ang kanyang tinidor pagkatapos niyang kunin. Dumiretso siya sa kusina at gumawa ng instant noodles. Maya-maya pa ay lumabas na siya habang hawak ang bagong bowl ng noodles. Ramdam ni Suzako ang pagbagsak ng kanyang puso. Samantala, kumaway si Alex sa kanya. Hoy, ikaw si Suzako, tama ba? Suzy na lang ang itatawag ko sa'yo simula ngayon. Kung pinaglilingkuran mo ako ng mabuti, hindi kita trituhin ng masama. Babayaran kita ng $3,000 kada buwan, paano na? Oo nga pala, ayoko ng seafood noodles. Halika at kunin ito sa halip. Nagulat si Suzako sa sandaling iyon. Napangiti ng lihim si Alex. Tama ang pagsilbi mo para sa hindi paggawa ng iyong takdang aralin sa akin.
Masasabi kong may mali sa mangkok ng pansit na ito sa isang sulyap. Baliw ka talaga. Laway at medyos. Baka lasunin mo rin ako sa puntong ito. Ay. It's okay, hindi ako nagugutom. Kumain ka na. Lahat ng ito. Ito ay isang utos. Gustong umiyak ni Suzako. Hindi naman talaga ako nagugutom. Ngayon lang ako nakain ng sobra. Tutulungan lang kitang itapon ito. Naging malamig ang ekspresyon ni Alex. Naglagay ka ba ng lason sa pansit? Agad na sumagot si Suzako, hindi ko ginawa. Buff si Alex. Pagkatapos tapusin ito at huwag mag-iwan ng anumang nalalabi upang patunayan ang iyong kawalang kasalanan. O kung hindi, kailangan mong uminom ng tableta. Kabanata 761. Golf. Parang naiiyak si Suzako. Pinigilan niya ang nasusuka na pakiramdam at pinilit ang sarili na kainin ang buong mangkok ng seafood noodles na may silk stockang flavor na ginawa niya na iniinom ang lahat ng sabaw. Binalaan kasi siya ni Alex kanina. Kung hindi niya ito natapos, hindi lang niya papakainin ang tableta kundi huhuberin din siya nito at iiwan siyang nakabitin sa isang footbridge. Pakiramdam niya ay hindi lahat ng salita ang B***star na ito. Nang makita ang kanyang malupit at mabangis na paraan ng paghawak ng mga bagay, maaari talaga niyang gawin ang gayong immoral na mga bagay. Matapos maubos ang pansit, dumigay siya sa kabusog. Pakiramdam niya ay napuno ng panas ang kanyang hininga sa baho ng kanyang medyos. Maganda ba? Tanong ni Alex habang nakatingin sa kanya. Yeah. It's good, tinakpe ni Suzako ang kanyang bibig habang siya ay sumagot sa takot na hindi niya ito mahawakan at may suka. Bahagyang umiling si Alex. Ang mga Coleman ng Missouri ay may kakaibang nakuha na panlasa. Gusto mo talaga ganitong uri ng seafood noodles na may lasa ng stockang? Sinabi ba ni Tristan Coleman na magluto ng ganito lahat? Ang oras. May fetish ba siya? Ikaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Suzako. Hindi niya akalain na si Alex talaga ang tumama sa pako ng ulo. Paano ko nalaman? Nakalimutan mo siguro na minarkahan kita. Malalaman ko ang bawat bagay na gagawin mo mula ngayon. Kaya don't you dare try something behind my back or else I'd make you regret it great. By the way, masarap ba ang medyas mo? Mayroon ding dumi, dead skin at bakterya sa paa ng atleta dito. Barf. Kumalon si Suzako mula sa kanyang upuan at nagmamadaling pumasok sa banyo, sumusuka habang nakahawak sa banyo. Siya sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ng maubos ang kanyang tiyan. Patuloy siyang nagbanlo ng bibig at naghilamos ng mukha sa lababo. Pagkatapos tinignan niya ang namamagang mukha niya sa vanity mirror. Bigla niyang naisip ang isang mahalagang problema. Binanggit ni Alex na nakikita niya ang bawat kilos niya pagkatapos siyang markahan at walang makakalusot sa kanya at kung ang selyo sa kanyang likod ay isa pang pares ng kanyang mga mata. Kung gayon, magkakaroon pa ba siya ng privacy sa hinaharap? Kaya kapag gumamit ako ng banyo o shower, hindi ba ibig sabihin nito ay ang aking katawan ay ganap na nakalabas sa ilalim ng kanyang ilong? Parang sa publiko lang. Oh God! Paano nagkaroon ng ganitong pervert? How could I live on with this? Sa ideyang ito na tumatak sa kanyang isipan, biglang naramdaman ni Suzako ang pagnanasang umihi. Nakainom siya ng red wine at kumain ng isang buong bowl ng seafood noodles. Sa kabila ng pagsusuka ng karamihan nito, nasipsip ng kanyang katawan ang karamihan sa sabaw. Hindi na niya ito kayang hawakan pa. Gayunpaman, talagang nag-aalala siya. Kapag naupo na siya sa banyo, makikita na kaya siya ni Alex. Ito ay magiging masyadong nerve-wracking. Ikinapit niya ng mahigpit ang kanyang mga paa na nasa buong lugar ang kanyang isip. Ano ang gagawin ko? Dapat ba akong gumamit ng palikuran? Sa totoo lang, stress lang siya sa wala. Niloko siya ni Alex. Paano umiiral ang gayong kamanghamanghang kapangyarihan? Napansin ni Alex na medyo matagal na siyang nasa banyo at hindi pa lumalabas. Hindi niya ito pinansin ngunit sinabing kung gusto mong matulog, maaari kang maghanap ng matutulugan sa ibaba. Isa lang ang mahigpit na tuntunin ko sa bahay na ito. Bukod sa unang palapag, ipinagbabawal kang pumunta sa anumang iba pang palapag o sa basement. Si Richard Nagawa ni Tristan na makarating sa tirahan ng mga Coleman sa Missouri sakay ng kotse noong 11 p.m. Isa itong malaking manor. Well, ngunit hindi angkop na ilarawan ito bilang isang manor. Sa katunayan, hindi ito pagmamalabas.
upang ilarawan ito bilang isang malaking complex ng mga gusali o isang palasyo. Maraming mga tradisyonal na estilong gusali ang itinayo sa loob ng manor. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 762. Ang manor ay ecstatically grand. Ang matayog na pintuan sa harap lamang ay nasa 7 o 8 metro ang taas at 20 metro ang lapad. Kumatok, kumatok, kumatok. Malakas na kumatok si Tristan sa pinto. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto mula sa loob. 2 humihikab na alagad ng pamilya Coleman ang lumitaw sa pasukan. Nang makita nila si Tristan, agad silang nagising na nakakaramdam ng kaginhawaan, may paggalang at pagiging maingat sa kanilang mga mata. Pareho silang sumigaw, "Welcome, Master Tristan." "Master Tristan, ano ang nagpapabalik sa iyo dito? Hindi ka ba nagpunta sa Michigan? Nakakapagod siguro ang biyahe, Master Tristan. May gusto ka bang tulungan ka namin?" Medyo hindi maganda ang mood ni Tristan, marahas niyang itinulak ang dalawa at malamig na sinabi, "Bakit kayo nagkakaganyan? Maiingay. Pag wala." Ang 2 disipulo ng mga Coleman na itinulak ni Tristan ay huminto lamang pagkatapos kumuha ng 5 o 6 na hakbang pabalik. Napatitig sila kay Tristan na nagmamadaling pumasok sa manor, ngunit hindi sila naglakas loob na magalit kahit kaunti. Hanggang sa tuluyang mawala si Tristan sa kanilang mga paningin, nagtanong ang isa sa kanila, ano ang problema ni Master Tristan? Parang galit siya. Hindi ba siya pumunta sa Michigan kasama si Suzaku para makipagkita sa 3 anak na babae ng store nurse? Sabi ng isa, ang kakaiba ay bakit hindi siya sinamahan ni Suzaku? Oo, si Suzaku ay ang prinsesa ni Master Tristan. She should be inseparable, pero bakit nag-iisa si Master Tristan? Dapat may nangyari. Hindi kaya na-offend ng Stormers si Master Tristan. Sinugod naman ni Tristan ang patriarch ng pamilya, ang kanyang lolo na si Wesley Coleman. "Lolo, nawawala si Suzaku." Si Wesley ay nakasuot ng isang pares ng ivory pajamas. Nagulat siya sa sinabi nito. "Ano ang sinabi mo?" Sumagot si Tristan, nakipagpustahan si Suzaku sa isang lalaki at natalo, sa huli ay kailangan niyang pagsilbihan ang lalaking iyon. At nang tawagan ko siya ngayon, sinabi niya sa akin na tinawag siyang muli ng lalaki upang maging lingkod niya sa loob ng 3 taon. God the asterisk man it. Lalong naging barumbado si Wesley habang tumatanda. Binasag niya ang isang anti-gong mesa sa isang kalabog. May nangahas talagang kumuha ng prinsesa ng pamilya Coleman. Siguradong napaka-bold niya. Sa ilang sandali lang, maraming pangunahing miyembro ng pamilya Coleman ang sumugod. Ito ay dahil si Tristan na ngayon ang mansanas ng mga mata ng mga Coleman. Lahat sila ay nagtrato sa kanya ng lubos na prioridad, umaasa na maaari siyang maging pinakabatang Grandmaster balang araw upang ang pamilya Coleman ng Missouri ay tumaas sa mas mataas na taas sa ranggo ng 8 maharlikang pamilya. Matapos marinig ang nangyari kay Suzaku, nagalit sila sa galit. Iyon ay dahil ang 4 na mahusay na prinsesa ay napakahalagang pag-iral sa loob ng pamilya Coleman. Lahat. Alam ng 8 pamilya ng hari na ang mga prinsesa ay talagang mga kasintahan para sa mga pangunahing inapo sa mga Coleman pamilya. Ngayon na ang isang prinsesa ay kinuha ng isang tao upang maging isang tagapag-ayos ng kama dahil sa isang pusta lamang, ito ay katumbas ng pag-agaw sa isang manugang ng mga Coleman na nagdudulot ng kahihiyan sa kanilang buong pamilya. Sino ang makatiis sa gayong kahihiyan? Sino ang taong iyon? Isasama ko ngayon ang mga bantay ng mga Coleman para punitan ang B***star na iyon at iligtas si Suzaku. Ang nagsalita ay ang ama ni Tristan, si Abel Coleman. Nagalit si Tristan sa sinabi niya, "Hindi ko pa alam kung sino ang lalaking iyon." F***, ang alam ko lang ay Master, ang tawag niya ay Rockefeller. Ano Master Rockefeller? Anong ginagawa niya? Matapos magpaliwanag ng detalyado ni Tristan ay bahagyang kumunot ang noo ni Wesley. Maaari ba talaga siyang maging isang aktwal na guro ng paglilinang? Ngunit wala pa akong narinig na anumang makapangyarihang guro ng paglilinang sa Michigan. At medyo bata pa siya. Iyan ay bihira sa loob ng Amerika. Sabi ni Tristan, kaya ba niyang magpatawag ng kidlat ng walang kamay? Hindi ako maniniwala. Marahil ito ay ilang mga trick. Umiling si Wesley habang sinabi niya, "Tristan, talagang may makapangyarihang mga guro sa paglilinang dyan, ngunit matanda na sila ngayon.
Ang paglilinang ay hindi katulad ng martial arts kahit na ang mga kahangahangang tao ay hindi makakayanan ito ng ganoon kabilis. Sa makatuwid, sa palagay ko ang lalaki ay malamang na isang manloloko, ngunit dapat siyang lubos na sanay sa martial arts para matalo si Suzaku. Habang nagsasalita siya, nag-iisip siya sandali. Tapos napalingon siya sa isang babae. Seryo, ihahatid na kita dyan. Magsama ng 30 elite na gwardya at hanapin si Suzaku sa lalong madaling panahon. Dapat ibalik mo siya sa amin. Patayin. Kung sino man ang Master Rockefeller na iyon. Natanggap ni Seryo ang mga utos at sinabing, "Yes sir." Nagpatuloy si Wesley, ang bagay na ito ay kailangang itago. Hindi natin dapat ipaalam sa publiko ang alinman dito. Kung si Suzaku nawala ng virginity, patayin mo rin siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Seryo, ngunit marahan pa rin siyang tumango. Kabanata 763. Ang libing ni Lord Lex ay ginanap kinabukasan. Pinuntahan siya ni Alex sa huling pagkakataon kasama si Suzaku. Nakita na siya ni Waltz, Michelle at ng iba pa. Bagamat medyo nabigla sila, nakahanda naman sila sa pag-iisip. Pinakamahalaga, si Suzaku ay isa sa 4 na mahusay na prinsesa ng pamilya Coleman, isang pag-iral na hindi maabot at maaari lamang nilang handgan siya. Tila nasa sabik silang makita siyang sumusunod kay Alex. Alas 7 ng umaga nagsimula ang libing. Pagdalamhati. Cremation. Tibing. Nagsimulang umulan ang langit na parabang nararamdaman ang kalungkutan nitong grupo ng mga tao. Lalo na't hindi napigilan ni Waltz ang pag-iyak habang nakapatong ang ulo sa balikat ni Alex. Nakatayo si Asher sa ulan, naghahalo ang mga patak ng ulan sa kanyang mga luha sa kanyang mukha. Nanguna sa buong grupo, yumuko siya sa puntod na puno ng mga bulaklak bilang paggalang. Pagkatapos yumuko, nagsalita siya, "Waltz, Alex, let's go. Lahat, pwede na kayong umuwi. Sa ngalan ng aking ninong, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa mga nakaraang araw. Hanggat nananatili pa ang 1,000 miles, hindi malilimutan ang diwa ni Lord Lex. Ako, si Asher Storm, ay nanunumpa na paprotektahan ko ang imperyo ng 1,000 miles. Kung sino man. Kung sila ay lumaban sa atin, papatayin ko sila. Walang awa." Kasunod ng kanyang talumpati ay ang tagay mula sa maraming miyembro ng underworld ng 1,000 miles. Lahat sila ay nagtaas ng braso at nag-cheer. Kung sino man ang lalaban sa atin, patayin sila. Walang awa. Malakas at malinaw ang kanilang mga tagay, dahilan para mapanganga ang maraming empleyado sa sementeryo. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na boses ng isang babae sa pandinig ng lahat. "Anong talumpati? Gusto ko talagang makita kung kaya mo akong patayin ngayon." Ang boses ay tila mula sa isang napakalayo, ngunit ito ay tila napakalapit. Hindi bababa sa 1,000 tao ang naroroon sa libing na naghohaging sa isang malaking lugar ng sementeryo. Sa sandaling ito, tumingin sila sa paligid para hanapin kung saan nanggaling ang boses. Sa huli, napansin nila ang isang grupo ng mga taong nakaitim na may itim na payong sa pasukan. Ang pinuno nila ay isang dalaga at naglalakad sa pinakaharap. Nakasuot siya ng masikip at itim na spandex. Ang itim niyang buhok ay nakalaylay hanggang bewang, may tali ng buhok na nakahawak sa buhok niya na nasa gitna. Siya ay hindi bababa sa 5 talampakan 7, ang kanyang figure ay talagang ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Sa likod niya ay isang grupo ng 30 tao, lahat sila ay may pambihirang aura. Nagningning ang mga mata ni Suzaku nang makita ang babae. Ito ay dahil kilala niya ang babaeng ito. Siya si Seryo, ang pinuno ng 4 na mahusay na prinsesa ng pamilyang Coleman ng Missouri. Kung tungkol sa kanyang aktwal na pangalan, kahit siya mismo ay hindi alam. Ako ay tila na mula sa sandaling siya naging Seryo, wala na siyang sariling pangalan. Dumating si Seryo para iligtas siya. Ililigtas siya ni Tristan. Si Suzaku ay nagkaroon ng napakalakas na impresyon kay Seryo. Bagamat pareho silang bahagi ng 4 na dakilang prinsesa, ang kanilang mga kakayahan ay ganap na naiiba. Si Seryo ang pinakamalakas sa 4. Kahit si Suzaku ay wala ideya kung gaano kalakas si Seryo. Ang alam niya lang ay napili siya bilang prinsesa ng Seryo sa edad niya. Ng 12. Higit pa rito, siya ay isang napakalihim na tao. May chismis na maaaring patayin ni Seryo si Tristan sa isang iglap kapag na-activate niya ang kanyang blood energy. Gaya ng inaasahan, lahat ng 4 na mahusay na prinsesa ng pamilya Coleman ay nagtataglay ng kakaibang enerhiya ng dugo.
Gayunpaman sila ay palaging ang mga lihim na armas sa loob ng pamilya Coleman kasama ang katotohanan na sila ay pawang mga tagapaglingkod. Indecent para sa kanila na higaitan ang kanilang mga amo. Ang pagpapanatiling mababang profile ay ang pangunahing code ng pag-uugali. Kahit na gumawa sila ng anumang kontribusyon, kailangan nilang ibigay ang lahat ng mga kredito sa kanilang mga Panginoon. Anyway, alam lang ni Suzako na si Seryo ay isang napakalakas na babae. Bagamat may ibang paraan si Alex, malaki ang paniniwala niya na hindi siya katapat ni Seryo. Bukod dito, naruroon din ang 30 gwardya ng mga Coleman. Bawat isa sa kanila ay isang bihasang manlalaban, ang pinakamababang ranggo. Sila ay nasa mystic rank. Hindi ba ito nakakatakot? Noong una, ang Thousand Miles Conglomerate na namuno sa underworld ng California ay nagkaroon ng 3 great mga pinuno kung saan si Asher ang pinakamalakas sa tatlo. Noong panahong iyon, isa lamang siyang advanced royal rank manlalaban samantalang si Waltz ay nasa intermediate royal rank. Sa kabila nito, nagawa ni Lord Lex na maging hari ng ang underworld. Ngayon, ang pamilya Coleman ay maaaring magpadala ng 30 mandirigma na nasa mystic rank o mas mataas. Ito ay malinaw na ang background ng isang namama na royal family ay hindi talaga isang bagay na ordinaryong puwersa ay maaaring tumingin hanggang sa. Malinaw na nasilip ni Alex ang kakaibang ekspresyon ni Suzako. Bahagyang yumuko ang sulok ng kanyang bibig, ngunit hindi siya nagsalita. Sino kayong mga tao? Malamig na tanong ni Asher habang humahakbang. Ang itim na payong ni Seryo sa kanyang mga kamay ay nakatikip sa kanyang mukha habang mahinahong sinabi, hindi mo malalaman iyon. Gusto ko lang magtanong sa iyo, nasaan si Master Rockefeller? Nagningning ang tingin ni Alex. Nandito talaga sila para sa akin. Sinulyapan niya si Suzako. Sa katunayan, kinumpiska niya ang telepono nito kagabi. Binalaan din niya siya na huwag makipag-ugnayan sa mga Coleman sa panahong ito. Ngayon, parang ininaan ni Alex ang boses habang sinasabi, tinawag mo ba sila? Agad namang umiling si Suzako. Hindi. Dahil sa dami ng tao, hindi agad napansin ng mga Coleman si Suzako. Sa sandaling ito, sumagot si Asher, wala akong kilala na Master Rockefeller. Sinabi ni Seryo, alam kong hindi mo ibibigay sa akin ang kanyang lokasyon ng ganoon kadali kung gayon. Gawin mo. Magsasalita kapag katapos ng bawat isa ay nabali ang braso mo. Sumenyas siya sa mga mandirigma gamit ang kanyang makatarungang kamay. Ang 30 bihasang mandirigma ng mga Coleman sa likod niya ay pare-parehong isinara ang kanilang mga payong at sumugod sa karamihan. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 764. Galit na galit si Asher. Mayroong hindi bababa sa 1,000 tao doon kasama ang hindi bababa sa 300 mga mandirigma sa ilalim ng mundo. Sa sandaling ito, nagbigay ng utos si Asher at ang 300 mandirigma ay umungal habang sila ay sumugod patungo sa grupo. Noon lang isang eksenang nagpagulat sa hindi mabilang na tao ang nangyari. Sa pagharap sa grupo ng 30, ang 300 mandirigma ng Thousand Miles ay parang 3 taong gulang na mga bata. Nasaktan sila at pinalipad sa tabi habang sila ay nagsasara. Napuno ng tunog ng mga buto ang hangin, doon parang walang katapusan. Labis na natakot ang lahat nang marinig ang tunog. Ilang daang tao ang sunod-sunod na umatras. Gayunpaman, napakarami sa kanila sa libing at napakaliit nga ng lugar ng sementeryo. Kaya naman, maraming mga handog sa harap ng mga libingan ay sinipa sa gitna ng kaguluhan, pati mga libingan ay nasira matapos Year-Akon. Kung malalaman ito ng mga patay, lalabas sila sa kanilang mga kabaong. F***. Nagulat si Asher. Sa sumunod na segundo, sumugod siya kay Seryo. Hawak-hawak pa rin ni Seryo ang itim na payong, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Hindi niya ipinakita ang kanyang mga mata na para bang hindi niya nakikita ang galaw ni Asher. Ito ang makukuha mo sa pagtingin mo sa akin. Pamatay. Ayon sa karakter ni Asher, nahulog lang siya kay Walt sa lahat ng kababaihan sa mundo. Sa paningin niya, trotters lang ang ibang babae, kakatayin niya kung gusto niya. Gayunpaman, tulad ng pagdaan ni Asher. Sa pamamagitan ng tabing ng ulan at malapit ng dumaong ang kanyang pag-atake kay Seryo, sa wakas ay lumipat siya. Bahagyang gumalaw ang kamay niyang nakahawak sa hawakan ng payong. Ang itim na payong ay umikot sa isang tiyak na anggulo.
Samantala, ang mga patak ng ulan sa ibabaw nito ay agad na naging singsing ng matatalim na nakatagong armas. Whoosh! 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 Sa isang iglap, daan-daang patak ng ulan ang binaril patungo sa dibdib ni Asher. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay binaril siya ng hindi mabilang na mga bala ng sabay-sabay. Kaluskos at pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kanyang katawan. Ang kanyang rushing momentum ay ganap na napigilan, pinalipad pa siya ng ganoon. Bar. Si Asher ay samuka ng isang subo ng dugo. Namumutla ang mukha niya nang bumagsak siya sa lupa. Biglang sumigaw si Seryo, "Tumigil ka." Sa sumunod na sandali, lahat ng lalaking nakaitim ay tumigil kaagad sa pakikipaglaban. Sa loob ng maikling sandaling ito, 12 ng mga mandirigma ng 1,000 miles ay nasaktan. 20 o higit pa sa kanila ang nabali ang mga braso. Galit na galit si Waltz, papasok na sana siya. Sabay gustong tumulong ni Nathan at Michelle sa laban na ito. Inayla sila ni Alex, pinipigilan silang gumawa ng anumang padalos-dalos. Sabi ni Seryo, "So alam mo ba kung nasaan si Master Rockefeller?" Lumabas si Alex mula sa karamihan, dahan-dahang lumapit kay Seryo. "Lumayo ka." Sigaw ng isang manlalaban ng mga Coleman habang ibinabaw niya ang kanyang kamao kay Alex. Gayunpaman nang damapo ang suntok niya kay Alex sa sumunod na segundo, biglang bumulwak ang malakas na puwersa. Ang manlalaban ay pinalipad mula sa epekto. Di nagtagal, 5 o 6 na manlalaban ang gumawa ng kanilang mga galaw kay Alex, ngunit ang kanilang kapalaran ay hindi naiiba sa unang manlalaban. Sa wakas ay nag-react si Seryo sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw ng kanyang kamay. Hindi mabilang na mga patak ng ulan ang binaril kay Alex. Hindi nakaiwas si Alex sa mga pag-atake at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanya. Oof! 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 Sumabog ang lahat ng patak ng ulan sa katawan ni Alex, ngunit mukhang hindi siya nabigla, na para bang hindi ito nakakaapekto sa kanya kahit kaunti. Nagsimulang palapit ang kanilang distansya. 5 metro. 4 na metro. 3 metro. Nagmamadaling isinara ni Seryo ang kanyang payong, kasing tallest ng sibat ang dulo nito. Pagkatapos ay tinusok niya si Alex. Oof! Ang dulo ng payong ay tumusok kay Alex, ngunit parang tumusok ito sa isang metal na plato. Hindi huminto si Alex sa kanyang paglalakad at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Seryo. Basag! Ang mga buto-buto ng payong ay nabali sa gitna, na ang mga nabasag na tadyang ay tumusok sa dibdib ni Seryo. Siya ay nabigla. Paano magiging napakalakas ng lalaking ito? Pag-atras ng isang hakbang, nagmamadali siyang umatras. Gayunpaman, huli na. Inawakan siya ni Alex sa leeg bago pa niya magawa. "Ikaw, sino ka?" Mapait na tanong ni Seryo. "Sino ako? Hindi mo man lang ba ako hinahanap?" Kabanata 765. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Seryo sa pagtataka, higit sa lahat dahil napakalakas ni Alex. Mukha siyang bata, ngunit madali niya itong crush. Di ba ibig sabihin mas makapangyarihan siya kay Tristan? No wonder natalo si Suzako. Sa kaibuturan niya, alam na alam niya. Bagamat sinabi ng publiko na si Tristan ang pinakabatang eksperto sa daigdig sa Amerika, ito ay hindi ganap na totoo dahil ito ay limitado sa loob ng 8 maharlikang pamilya. Sa mata ng iba, ang 8 maharlikang pamilya nakatayo na sa tugatog ng Amerika, at ganito ang pagkakaroon ng titulo ni Tristan. Gayunpaman, gaano man siya kagaling, palaging may mas makapangyarihang tao doon. Ang ilan sa kanila ay nanatiling mababang profile at hindi kailanman ipinahayag ang kanilang kapangyarihan. Nakilala niya ang isang batang magsasaka. Nakamit na niya ang intermediate or trangsa. Paglilinang ng martial arts sa edad na 20. Kahit na siya ay nasa isang mas mataas na lugar sa larangan ng martial arts, hindi siya kailanman nagyabang tungkol sa kanyang mga kasanayan at tumayo na malayo sa mga makamundong gawain. Kaya naman, walang nakakaalam tungkol sa kanya. Sa kabilang banda, ang lakas na ipinakita ni Alex sa sandaling ito ay higit pa sa batang magsasaka. Sa sandaling ito, ang mga nakaitim na mandirigma na sumunod kay Seryo ay hindi makatayo at manood, kaya agad silang sumugod upang iligtas siya. Gayunpaman, sina Waltz at Michelle ay sumali sa labanan sa susunod na segundo. Nasa advanced mystic ang 2 babae. Frank Waltz kahit na ang kanyang espiritual na kasangkapan, ang Kirefan, sa kamay. Sa kanilang dalawa na nangunguna sa laban na ito, higit sa 2.
Daang mga mandirigma ng Thousand Miles na naruroon na kaya pang lumaban ay naramdaman na parang natagpuan nila muli ang kanilang bulugod. Agad silang sumugod, sinusubukang higaitan ang bilang ng grupo. Not to mention na brutal ang mga pag-atake ni Waltz at Michelle na bali ang mga paa ng kanilang mga kalaban sa panahon na gumawa sila ng kanilang mga galaw. Ang mga taong iyon ay hindi nakayanan ang kanilang mga pag-atake sa kalaunan dahil sila ay dumanas ng sunod-sunod na suntok mula sa dalawang babae. Sa loob ng 1 minuto, lahat ng 30 gwardya ng mga Coleman ay ibinaba. Arg! Noon lang sumigaw si Seryo sa langit para siyang dagendong ng dragon. Mabilis na tumaas ang kanyang aura na mula ang kanyang mga mata. Nagsimulang magumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso parang may binubamba na hangin sa kanyang katawan. Naningkit ang mga mata ni Suzaku. Napuno siya ng pag-asa dahil makikita niya ang tunay na kapangyarihan ni Seryo sa lalong madaling panahon. Nagsimulang mag-apoy ang puwersa ng kanyang buhay habang kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Ito ang tunay na trump card ng 4 na mahusay na prinsesa. Sa kasamaang palad, bago pa masunog ni Seryo ang kanyang life force, ang kanyang energy core ay nawasak ng B** star na iyon na si Alex na naging dahilan upang mawala ang lahat ng kanyang panloob na puwersa sa hangin. Nabigo siyang malaman ang isang punto. Sa katunayan, hindi sinira ni Alex ang kanyang energy core ngunit tinatakan lang niya ito. Kapag nabuksan na ito, maibabalik ang kanyang energy core. Swoosh! Mabangis na ibinaba ni Seryo ang kanyang binti. Nagawa niyang makawala sa pagkakahawak ni Alex ng pilit. Matindi ang kanyang aura, ang buhok ay umaagos sa hangin sa kabila ng kawalan ng hangin. Maging ang mga patak ng ulan ay pumapatak. Mula sa langit ay tumalbog kaagad nang makarating sila sa lugar na halos 4 na pulgada ang layo mula sa kanyang katawan. Iyon ay dahil nabuo ang bola ng defensive chi na nakapalibot sa katawan ni Seryo gamit ang panloob na puwersa. Walang hangin o ulan ang makalusot sa lakas. Gayunpaman, nagningning ang mga mata ni Alex. Nararamdaman niya ang kapangyarihan sa loob ng espesyal na dugo ni Seryo. Nakaka-interes na kapangyarihan. Mukhang nakabisado ng mga Coleman ng Missouri ang isang paraan para mahanap ang mga taong may kakaibang bloodline. Mas malakas pa ang dugo ng babaeng ito kaysa kay Suzaku. Isa rin kaya siya sa 4 na dakilang prinsesa. Sa pag-iisip tungkol dito, bahagyang yumuko ang sulok ng bibig ni Alex. Sumigaw si Waltz, Sr., kailangan mo ba ng tulong? Tinawayan siya ni Alex at pinaandar ang mystic armor. Ang dark golden turtle shell pattern sa ilalim ng kanyang balat ay umagos na parang tubig. Pagkatapos ng maraming magkakasunod na pag-upgrade, ang kanyang mystic armor ay nasa ika-4 na antas na ngayon. Gayunpaman, ang sining ng pagtatanggol na ibinigay sa kanya ng kanyang mga ninuno ay napakalakas. Sinabi ng alamat na mayroong 79 na degree para sa sining na ito. Ngayong nasa ika-4 na antas na siya, pakiramdam niya ay kaya na niyang kumuha ng bala gamit ang kanyang katawan. Kung ito ay nasa 79 na antas, gaano kaya ito kalakas? Nakaya ko kaya ang mga bombang nuclear noon? Sa pag-iisip tungkol dito, pakiramdam niya ay bahagyang nanginginig ang kanyang puso. Ang aking mga ninuno ay masyadong makapangyarihan. Talaga bang sila ay isang uri ng mga Diyos? Dagendong. Ang mystic flash ni Seryo. Tumalon si Seryo sa himpapawid at naging isang kidlat. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 766. Tila ni Permang Drago ng hangin sa paligid niya habang inihampas niya ang kanyang kamao kay Alex. Ang mga mata ni Seryo ay malamig at uhaw sa dugo. Na-activate niya ang kanyang trump card gamit ang kanyang blood energy para triplehin ang kanyang kapangyarihan. Kung aawayin siya ni Tristan siya, ay magagawang tapusin siya sa 1 segundo. Ang lalaking ito sa harap niya ay literal na banta sa pamilya Coleman kaya naman nagpasya siyang patayin siya kaagad. Ayaw na niya ng gulo sa hinaharap. Gayunpaman, mali siya. Hindi gumalaw kahit 1 pulgada si Alex. Boom! Tarat-tarat! Dama po ang suntok ni Seryo sa dibdib ni Alex ngunit agad niyang napansin ang isang maliwanag na dilaw na liwanag na nagmumula sa kanyang katawan habang tinataboy ng malakas na puwersa ang kanyang kamao. Sa bahagyang bitak at pananakit ng kanyang mga daliri, alam niyang nabali ang kanyang mga buto. Napakalakas ng panloob na puwersa. Sa kabila nito, ngumiti siya na sulit ito. Kung kaya niyang patayin ang makapangyarihang henyo na ito, hindi mahalaga kung mabali niya ang kanyang mga daliri.
Maya-maya lang ay tumingin ito sa kanya. Nakangiti si Alex. Ano? Bakit siya nakangiti? Yung puso niya dapat nadurog sa impact. How could one still smile? Biglang nanginag ang buong katawan niya. Nasa tiyan niya ang kamay ni Alex. Gusto niyang sigawan siya dahil sa pagiging pervert niya pero naramdaman niyang nanginginig ang puso niya. Para bang pinipilipit ito ng puwersa, ang lahat ng kanyang panloob na puwersa ay nawala sa manipis na hangin tulad ng isang makina ng kotse na hindi gumagana, nawala ang lahat ng lakas nito ng bigla. Aking. Nawasak ang aking core. Katulad ni Susako, bumagsak si Seryo sa lupa at samuka ng isang subo ng dugo. Ang kanyang mukha ay mapatla, ang mga mata ay puno. May pagkatalo. Paano? Posible ba ito? Pulong ni Susako sa sarili. Pakiramdam niya ay umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Naiisip niya na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili at wakasan ang kanyang pagdurusa upang mapagtanto lamang na lahat ito ay pagnanasa. Anong klaseng tao ang nasaktan ko? Narinig ni Nathan ang mga ungol ni Susako at napabuntong hininga. Huwag kailanman pukawin ang isang Grandmaster. Hindi alintana kung sino man ang maharlikang pamilyang iyon, ang aking Panginoon ay mapapasailalim sa kanya. Pa sa oras. Hindi ako makapaniwala na isang prinsesa lang ang susubukang labanan siya. Literal na death wish iyon. Dahil sa kanyang mga nakaraang pinsala, hindi makasali si Nathan sa laban sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay sapat na para iwan si Susako sa estado ng pagkabigla. Grandmaster. Si Alex ay isang batang Grandmaster. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa oras na iyon, galit na pinandilatan ni Seryo si Alex. How dare you destroy my core? Marahang hinaplos ni Alex ang kanyang dibdib. Bagamat nakuha na niya ang pag-atake ni Seryo, medyo masakit pa rin ito. Halos masira na ng suntok niya ang depensa niya. Nangangahulugan ito na iyon ang limitasyon ng ika-4 na antas ng Mystic Armor. Umisi si Alex. Dinala mo ang iyong mga tao para patayin ako, kaya bakit hindi ako maglakas loob na sirain ang iyong kaibuturan? Inaasahan mo bang papakawalan kita ng madali? Tingnan mo lang with that cold attitude and tall figure. Hindi ka man lang. Nararapat na maging alipin ko. Alam mo ba? Mula ngayon ikaw na ang tagapaglinis ng Hells Angels. Nilainggan niya si Waltz. Waltz, ayusin mo ang posisyon niya. Matangkad ang babaeng ito at mahaba ang paa kaya siya. Dapat maging isang mahusay na tagapaglinis. Sige. Sagot ni Waltz. Susunod, inutusan ni Waltz ang lahat na sirain ng mga core ng bawat manlalaban mula sa pamilya Coleman. Hayaan mo sila. Pagtrabaho sa buhangin. Kailangan nilang magdala ng mga sandbag 12 oras sa isang araw, magiging pagkain at tirahan. Ibinigay sa lugar ng trabaho. Mag-hire ng ilang supervisor at siguraduhin itigil ang lahat ng kanilang pakikipag-ugnayan mula sa labas ng mundo. Walang mga kagamitan sa komunikasyon din. Makakawalan lang sila pagkatapos magtrabaho ng 10 taon. Ang mga mandirigma ng pamilya Coleman ay nalunod sa kawalan ng pag-asa at nanginginig sa takot. Wala itong pinagkaiba sa pagkulong. Hindi, teka, mas ligtas ang kulungan kaysa dito. Pinipilit kaming magpatrabaho, posibleng mamatay kami sa pagod. Kabanata 767. Nagpatuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan ng walang anumang senyales ng paghina. Habang pauwi, pinaandar ni Alex ang sasakyan kasama si Walt sa passenger seat at si Michelle sa likod. Sinabi ni Waltz, Alex, ang mga Coleman ay isang napakalakas na pamilya. Ang 4 na prinsesa ay bahagi rin ng kanilang reputasyon. Hindi magiging problema na ikinulong natin ang 30 sa kanilang mga mandirigma at ginamit sila sa paggawa. Ngunit sinisira ang 2 sa mga core ng kanilang mga prinsesa. Nag-aalala ako na baka mabaliw sila. Tumanggo si Michelle. Oo. Kung mahahanap nila tayo ngayon, siguradong mahahanap nila tayo sa susunod. Parehong mahina pa rin ang 1,000 miles at ang pamilya ko kumpara sa kanila, kaya kailangan nating mag-ingat. Tanong ni Alex, kaya iminumungkahi mo na palayain ang mga prinsesa. Umiling si Waltz. I think it's too late. Hindi mo lang nasira ang kanilang mga core, narinig ko na ang 4 na prinsesa ay karaniwang mga babaeng may-ari ng pamilya Coleman. Bago ang kasal, sina Seryo at Susako ay kailangang manatili bilang mga birhen. Ngayong inalipin mo na sila, baka isipin ng mga Coleman na hindi na sila dalisay, kaya baka patayin nila sila.
Sigurado ako na talagang naging magkaaway kami. I think these two are just pure disasters, patayin na lang natin sila. Umiling si Alex. Ang dalawang iyon ay kapaki-pakinabang sa akin. Nanlaki ang mata ni Michelle, halatang curious. Ano ang kapaki-pakinabang sa kanila? Alex, don't tell me, interesado ka ba sa kanila dahil maganda sila? Gusto mo bang pagsilbihan kanila sa kama? Siyempre hindi. Kung gayon, para saan mo gagamitin ang mga ito? Na-curious din si Waltz. Ang kanilang dugo ay espesyal, kaya ang pagkakaroon ng buhay sa kanila ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Nagpa siya si Alex na huwag magsalita ng marami tungkol sa maaaring gawin ng kanilang dugo. Naiisip niya na hindi rin maiintindihan ni Waltz at Michelle. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya, alam ko kung bakit ka nag-aalala. Sila ay talagang medyo makapangyarihan at mayroon maraming koneksyon. Kung talagang aawayin natin sila, medyo magulo. Noong una, gusto kong itago ang aking pagkakakilanlan, ngunit sa palagay ko ay hindi ito posible ngayon. Ang dapat nating gawin ngayon ay i-upgrade ang ating sarili. Paano ang pag-unlad sa pagkolekta ng mga halamang gamot? Nabanggit ko. Ang Thousand Miles Conglomerate, ang pamilya Yawl at ang pamilyang Pattinson mula sa Alaska ay medyo malakas ng magsanib ang kanilang mga puwersa. Si Alex ay maaaring gumawa ng ilang mga table tasks upang makatulong sa pagsasanay ng manlalaban. Hanggat bibigyan siya ng kaunting oras, hindi magiging mahirap na labanan ang mga Coleman ng Missouri ng magkasama. Sumagot si Waltz, karamihan ay nakolekta, ngunit tila hindi namin mahanap ang mga mas bihirang. Tanong ni Alex, alin? Sinabi ni Waltz, Brave Weed, Bone Cleansing Flower at Sunset Areca. Nagsalubong ang kilay ni Alex, medyo mahalaga ang tatlong halamang gamot. Kung wala ang mga ito, hindi siya makakagawa ng chai concentrate pills na makakatulong sa kanilang mag-upgrade. Napagpasyahan ni Alex na gabayan sina Waltz at Michelle sa daan ng paglilinang. Masyadong mabagal ang pag-usad nila kung ipagpapatuloy nila ang pagsasanay sa martial arts lang. Ang kanilang mga kasanayan ay magiging limitado rin. Maaari lamang silang magtagumpay sa pamamagitan ng pagsasanay sa paglilinang, pagpapalawak ng kanilang mundo. Mag-iisip din ako ng paraan. Biglang nagsalita si Michelle. Nag-auction ng pamilya ko ng rare herbs noon, that's how we got our hands. Sa lahat ng mga halamang gamot sa huling pagkakataon. Nakalulungkot na wala kaming nakitang kakaiba, ngunit narinig ko ang tungkol sa isang lugar na tinatawag na Hygeia Valley na naglalaman ng maraming pambihirang halamang gamot. Walang nakakaalam kung nasaan iyon, ang alam lang namin ay isang angkan iyon. Naningkit ang mga mata ni Alex. May kilala akong taga Hygeia Valley, magtatanong ako. Ang batang doktor sa Divine Constabulary, si MS Nanami, ay isang disipulo ng Hygeia Valley. Kaya naman, nagpa siya si Alex na humingi sa kanya ng ilang halamang gamot. Noon lang nakatanggap ng tawag si Alex galing kay Sharpay. Sinagot niya ang tawag at nagtanong, Sharpay, bakit mo ako tinatawagan? Umalangaw-ngaw ang boses ni Sharpay sa kabilang linya. Ginoo. Rockefeller, naaalala mo ba ang proyektong binanggit mo kanina? Tapos na akong gumawa ng mga pagbabago kaya iniisip ko kung kailan ka babalik sa salon. Gusto kong magulat sa iyo ng personal. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 768. Kuminto si Alex at sinabing, sige pupunta ako dyan saglit. Naisip niya na maaari niyang dalhin ang panukala ni Sharpay sa Michigan dahil kailangan niyang magtungo sa lalong madaling panahon. Gagawin niya noon. Maipakita ito kina Maya at Brittany na mga henyo sa pamamahala ng isang negosyo. Asterisk si Richard Asterisk. Kasabay nito, nakaupo si Claire sa passenger seat ng isang BMW patungo sa City Salon. Ang nagmamaneho ay isang mayamang babae, si Eloise Parkinton. Siya ang dating kaklase ni Claire. Dahil namamahala ang asawa ni Eloise sa isang health and nutrition center, medyo mayaman din sila sa loob ng California. Nalaman niya ang tungkol sa peklat sa mukha ni Claire kaya gusto niyang dalhin siya sa City Salon upang makita kung may makakatulong. Claire, ikaw ang pinakamaganda sa mga kaklase natin kaya hindi ba nakakahiya kung may galos ka sa mukha? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang may-ari ng City Salon ay isang napakalakas na figure. Narinig ko na kahit si Lord Lex ay kailangang yumuko sa kanya. Siguradong maganda ang kalidad ng mga produktong naimbento niya.
Marami ang nagnanais na makuha nila ang kanilang mga kamay, ngunit iyon ay talagang isang hangarin lamang. Medyo chubby si Eloise pero may dimple sa pisngi sa tuwing ngumingiti. Labis na inaalagaan ni Claire ang peklat sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit kay Alex dahil naniniwala siyang siya ang dahilan nito. Kung ang pauuna na iyon ay hindi nag-provoke ng ilang kakaibang mga tao dyan, bakit ako kikidnap at magkakapilat? Sabi ni Claire, "Oh Eloise, buong biyahe mo pinupuri itong city salon. Kilala ko sila, isa sa mga pamangkin ko. Gumagana din doon. Anong produktong pangtanggal ng peklat ang sinasabi mo? Sinabi mo na ang may-ari mismo ang nag-imbento nito kaya't maging isang uri ng mananaliksik." Narinig ni Eloise ang tungkol sa mga alingaw-ngaw. "Claire, malamang na hindi mo alam ito, ngunit ang may-ari ay isang himalang doktor. Alam mo kung sino ang miracle doctor ng California, tama ba? James Coney. Siya ay medyo sikat sa larangan ng medikal ng California, ngunit tinawag niya ang kanyang sarili na alagad ng taong ito. Ano? This time round, nabigla si Claire. Alam na alam niya kung sino si James Coney, minsan pa niyang sinampal ang apo nito. Gayunpaman, walang duda na ang mga kasanayan ni James sa medikal ay katumbas ng isang himala. Kung tawagin ni James Coney ang taong ito na kanyang Panginoon, gaano sila ka-Jose? Nagiging interesado si Claire na malaman ang higit pa tungkol sa misteryosong may-ari na ito ngayon at buong atensyon kay Eloise. Naalala mo ba yung peklat sa likod ng tenga ko? Noon, sinubukan akong hiwain ng kutsilyong iyon pero nagawa mo akong itabi at iligtas. Ang peklat na iyon ay mas malaki kaysa sa peklat sa iyong mukha ngayon. I tried multiple surgeries pero nandoon pa rin. Tingnan mo ako ngayon. Nakikita mo pa ba? Napatingin si Claire sa likod ng tenga niya, wala talaga. Bukod dito, alam na alam niya ang kasaysayan ng peklat. Sabi ni Eloise, amazing, right? Kakagamit ko lang ng product at gumaling na. Maaaring hindi alam ng iba ang tungkol dito. Produkto dahil hindi pa ito opisyal na inilunsad, ngunit malapit ako kay MS Lawson kaya nakuha ko ang ilan. Dahil epektibo ito, alam kong gusto mo rin itong gamitin. Si Claire ngayon ay labis na nasasabik at umaasa, alam na ang kanyang peklat ay maaaring gumaling. Ilang saglit lang ay nakarating na sila sa City Salon. Si Eloise ay talagang madalas na miyembro, madaling makakuha ng isang VIP room sa sandaling makarating siya doon. Laking gulat ni Claire nang ipakita sa kanya ni Eloise ang produkto ng may pagmamalaki. May dalawang salitang nakasulat sa bote, Lush Cosmetics. Kabanata 769. Itinuro ni Claire ang bote na halatang gulat pa rin. Eloise, sigurado ka bang gumaling ang peklat mo sa paggamit nito? Ginawa. Gumagamit ka ba ng ibang produktong pangtanggal ng peklat habang sinusubukan ito? Hindi lang siya makapaniwala. Siya ay likas na napupuot at tumanggi na gumamit ng Lush Cosmetics. Ito ay pinamamahalaan ng pamilya ni Alex pagkatapos ng lahat. Hindi rin gusto ni Claire si Brittany. Sa katunayan, kinasusuklaman niya ito. Kaya halos imposible na gusto niya ang Lush Cosmetics. Nakumbinsi niya ang kanyang sarili na ang Lush Cosmetics ay isang basura, hindi kwalipikadong linya ng mga produkto na tiyak na magdulot ng mga problema sa balat sa susunod. Kaya natitiyak niyang ang Lush Cosmetics ay mauuwi sa closing down at kay Alex. Pamilya ay kailangang pasanin ang mga kahihinatnen. Si Eloise naman ay walang ideya sa iniisip niya. Umiti siya at sinabing, oo naman. Ako ay 100%. Sigurado. Wala kang ideya kung ilang beses ko nang sinubukan ang mga surgical na pamamaraan para alisin ang peklat na ito. Nakapunta na ako sa Japan, Korea at Europe para humingi ng tulong. Ngunit wala sa aking mga operasyon ang gumana. Sinabi sa akin ng pinakasikat na espesyalista sa balat na imposibleng ganap itong pagalingin sa ating kasalukuyang teknolohiya. Ngunit titingnan mo ba iyon? Malago. Ginawa ito ng mga kosmetiko. Kailangan ko talagang magpasalamat kay Lush Cosmetics at Mr. Rockefeller sa pagtanggal ng peklat ko. Ganap. Tuwang-tuwang hinalikan pa niya ang bote pagkasabi nito. Labis ang inis ni Claire. Hindi niya inaasahan na gagawa sina Alex at Brittany ng isang bagay na napakahusay. Di ba ibig sabihin nito ay talagang kaya nilang talunin ng Rockefeller Group? Higit sa lahat, magiging mayamang tagapagmana muli si Alex. Baka makuha niya ang Rockefeller Manor. Pabalik din na nagkakahalaga ng daan-daang milyon.
Magkakaroon pa siya ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Bagamat natanggap ng kanyang anak na babae ang lahat ng bahagi ng Essex Constructions at naging CEO ng kumpanya, ang kanyang mga tagumpay ay tiyak na magagapi ng Rockefeller Group. Maraming pera sana ako. Status at reputasyon din. Pero pinalayas ko na si Alex at pinilit siyang makipagdiborsyo sa anak ko. Noon lang ngumiti ang isang empleyado ng salon. Hello, miss, huwag kang mag-alala. Tiyak na magagamit mo ang produktong ito ay garantisadong ligtas para sa lahat ng uri ng balat. Gayunpaman dahil ito ay isang bagong produkto may mga limitadong puwang para sa pagsubok. Si MS Parkinson ay kaibigan ni MS Lawson kaya naman nasubukan niya ang produkto. Kung hindi, walang paraan na makukuha niya ito ng mag-isa. Marami na kaming customer na sumubok ng produktong ito at nagawa pa nitong gumaling ang mga peklat na dulot ng cesarean delivery. Ang iyong balat ay magiging hitsura na makinis gaya ng dati. Ano? Maaari nitong ganap na pagalingin ang mga peklat sa panganganak ng cesarean. Hindi lang iyon paso keloids atrophy, maaari nitong gamutin ang anumang mga peklat na alam mo. Ito ay isang bagong produkto na naimbento ng aming boss. Naniniwala ako na malalampasan nito ang lahat ng mga produktong pangtanggal ng peklat sa buong mundo pagkatapos ng opisyal na paglabas nito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, mayroon akong mga larawan ng aming mga nakaraang karanasan sa customer para sa iyo. Tiningnan ni Claire ang mga larawan ngunit magulo pa rin ang kanyang isip. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagtanong siya, ikaw boss ang nag-imbento nito. Sino ang boss mo? Sabi ng empleyado, bata ang amo namin, Rockefeller ang apelyido niya. Medyo maganda din siya. At saka, single siya. Ang mukha ng empleyado ay dahan-daang naging maliwanag na pula, ang mga mata ay puno ng walang limitasyong paggalang at pagsamba. Matapos magpakita si Alex sa City Salon at mag-iwan ng nakakagulat na impresyon, ang lahat ng babaeng empleyado ng City Salon ay nahulog sa kanyang kapangyarihan at pagiging misteryoso. Mahigit 100 babaeng empleyado ang nagchichismisan tungkol sa kanilang amo ng pribado sa halos lahat ng oras. Isang bata, mayaman, mag-ara, bihasang lalaki na may magagandang koneksyon. Maging si Lord Lex of Thousand Miles Conglomerate. Kailangang yumuko sa kanya. Higit sa lahat, single pa rin siya. Marami sa kanila ang tumitingin sa kanya, nag-i-imagine ng love life na katumbas ng kwento ng isang Cinderella. Bukod dito, sinusubukan ng mga empleyadong ito na hanapin ang bawat piraso ng impormasyon tungkol kay Alex, kaya ang salon ay naging lugar para sa kanila upang makipagpalitan ng ganoong impormasyon. Sa huli, unti-unting lumabis ang kanilang kaalaman sa kanya. Nakita na nila ngayon si Alex bilang ang pinakadasyang Prince Charming ng Amerika. Nakangiting pang-aasar ni Eloy sa empleyado. Oh Val, namumula ka talaga. Crush mo ba ang CEO mo? Parang mas nahihiya si Val sa bilis na ito. Lahat ng babaeng nagtatrabaho sa aming salon ay may gusto sa aming CEO, ngunit alam ng lahat na hinding-hindi kami maaaring maging sa kanyang antas. Paanong ang isang kasing kahangahangang tulad niya ay makikitungo sa karaniwang mga babae na tulad natin? O pero nabalitaan ko na nag-divorce ang CEO namin dati. Pinilit siya ng kanyang biyenan dahil akala niya ay mahirap siya. Naaawa ako sa CEO namin. Siguradong walang puso at bulag ang kanyang biyenan. Ang aming CEO ay literal na pinakamahusay at maraming kababaihan ang gusto sa kanya, ngunit kailangan niyang pilitin siyang makipagdiborsyo sa kanyang anak na babae. Sa pakikinig nito, kinumpirma ni Claire na si Alex nga ang may-ari ng City Salon. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 770. Gusto na lang itapak ni Claire ang kanyang mga paa dahil sa frustration. Maaaring nakumbinsi niya ang sarili na walang espesyal ang Lush Cosmetics, ngunit iba ang kaso ng City Salon. Ito ay higit na nakakagulat sa kanya. Ang lugar na ito ay mukhang lubhang maluho, posibleng mas maluho pa ito kaysa sa mga sinaunang kastilyo. Pagpasok niya, pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa isang panaginip. Gayunpaman, ang lugar na ito ay pag-aari ni Alex. Sa kabila ng narinig na mga salita ni Val, hindi siya naglakas loob na magbitaw ng salita. Wala siyang pakialam na ninsulto siya bilang walang puso at bulag. Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Eloise kaya medyo interesado siya. Nakayakap sa braso ni Val, sabi niya, teka, talaga. Anong nangyari? Bigyan kami ng ilang detalye dito. Mayroong maraming iba't ibang mga bersyon ng kwentong ito kaya sinabi ni Val sa kanya.
Malinaw na ang biyenan ng nasabing kwento ay binabash ng sukdulen. Siya ay inilarawan bilang isang hanggal, mainitan ang ulo at walang pusong B***. Pakiramdam ni Claire ay parang masisira ang kanyang mga ngipin sa sobrang pagkayam nito, ngunit si Eloise ay nagsimula na ring magchismis. Oh my God, paano nagkakaroon ng ganitong kakaibang biyenan? Well, siya ay talagang isang bulag sa paggawa yan. Anong uri ng manugang ang gusto niya? Gusto ba niyang maging manugang ang presidente? Siguradong may sakit sa ulo ang babaeng iyon. Dahan-dahang kumaibat ang mga talukap ni Claire, hindi pa rin nangangahas na magsalita. Tanong ni Eloise sino ang kasuklam-suklam na biyenang ito. I bet walang pinagkaiba ang anak niya. Tama ang iyong boss na makipagdiborsyo. Ang maldita na biyenang iyon ay maaaring mamatay sa isang kanal. Ahem. Nag-aalala si Claire na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa isang punto kaya nagsalita siya. Sige, bakit ba natin ito pinag-uusapan? Hindi ito tulad ng alinman sa aming negosyo. Ituloy na lang natin ang facial treatment, may iba pa akong aayusin mamaya. Sige. Agad na tinakpan ni Val ang peklat ni Claire ng cream na pangtanggal ng peklat. Miss, parang medyo malalim ang sugat mo. Sa palagay ko ay walang sapat na cream para ito ay ganap na gumaling, kaya dapat kang bumili ng isa pang bote pagkatapos makuha ang paggamot na ito. Tanong ni Claire out of instinct. Magkano ito? Sumagot si Val, 580,000 bawat bote at kailangan mo rin itong i-pre-order. Halos mapatalon si Claire sa kinauupuan niya nang marinig ang presyo. Noon lang paulit-ulit na sinasabi ni Eloise sa kanya na ang $580,000 ay isang makatwirang presyo para sa isang mahimalang produkto. Mula noon si Claire ay nagsimulang magsisi ng husto sa kanyang mga ginawa. Habang pinag-iisipan niya ito, mas lalo niya itong iniisip pinagsisihan ito. Hindi lang ako nakinabang sa kasal nina Alex at Dorothy, kailangan kong tiisin ang kahihiyan ng pagkakaroon ng isang walang kwentang manugang sa loob ng maraming buwan. Now that Alex was rises back up and become rich. Hindi, mayaman na siya ngayon, pinilit ko na siyang makipag-divorce. So, I can't own any of that money. Pakiramdam ko, aatakihin ako sa puso sa puntong ito. Teka, hindi. May hindi tama. Kakahiwalay lang ni Dorothy sa bastos na iyon ilang araw na ang nakalipas. Baka siya na ang may-ari ng city. Salon bago iyon. Hindi ba iyon nangangahulugan na ang city salon ay isang karaniwang pag-aari? Ang kalahati ng mga bahagi nito ay dapat na atin. Oo, dapat iyon. Kailangan kong i-demand ito sa kanya. Maya-maya narinig niya ang boses ng isang lalaki mula sa labas. Pamilyar ito parang kay Alex. Agad siyang tumayo sa kinauupuan niya at nagmamadaling lumabas. Kabanata 771. Talagang naglalakad si Alex sa bulwagan sa labas ng silid. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa, may dalawang babae. Sa tabi niya. Ang isa ay si Sharpay samantalang ang isa ay si Hailey. Nalaman ni Hailey na nasa California pa siya. Nagpasya siyang tawagan siya para i-treat siya sa tanghalian kaya napagkasundoan nilang magkita sa salon. Nakangiti si Hailey. Kuya, sobrang effective ng scar removal cream na inimbento mo. Pupuste ako na ito ang produkto ay magiging mas matagumpay kaysa sa naunang dalawa. Nakakita lang ako ng ilang mahuhusay na customer na may mga peklat para subukan ito at naging nakakatuwang na ito online. Nakatanggap ako ng daan-daang mga text mula sa mga tao. Sinusubukang makuha ang kanilang mga kamay sa produktong iyon. Alam na ni Alex na ang pagbuo ng cream na pangtanggal ng peklat ay isang tagumpay mula noong huling binisita. Kaya naman nagpasya siyang magpadala ng ilan sa city salon. Pero, hindi niya inasahan na magiging ganito kasikat. Nagulat siya, sinabi niya, akala ko ang cream na pangtanggal ng peklat ay hindi magkakaroon ng ganoon kalawak na palengke. Umiling si Hailey. Diyan ka nagkakamali. Ang mga tao ay nakakakuha ng mga peklat kaysa sa peklas. Hindi rin isang posibilidad lang. Tulad ng sino ang hindi masasaktan ng isang beses o dalawang beses sa kanilang buong buhay. Ang mga peklat ay hindi maiiwasan. Hindi mahalaga ang edad, ang mga peklat ay malamang na mangyari kaya ang cream na ito ay maaaring ituring na isang pangangailangan sa puntong ito. May peklat din ako. Tanong ni Alex, saan? Napuno ng kalokohan ang mga mata ni Hailey. Sa hita ko, gusto mong makita. Hindi na kaimik si Alex. Literal na katabi namin si Sharpay pero lantaran pa rin kayong nanliligaw.
Gaya ng inaasahan, sumulyap si Sharpay sa dalawa at nagdududa. Biglang bumukas ang pinto ng isa sa mga VIP room at nagulat si Sharpay. Lumingon siya dito at nakita niya ang kanyang tita na nakatayo doon. Bigla siyang nanlamig sa takot. Ayokong malaman ni Claire na si Alex ang may-ari ng salon na ito. Sa kabila ng kanyang mga ginawa, mukhang huli na ang lahat. Tita Claire, bakit ka nandito? Pumunta ka ba para hanapin ako? Si Sharpay ay halos kasing tangkad ni Claire, parehong nasa 5'4". Dahil si Sharpay ay nakasuot ng isang pares ng mataas na takong, siya ay kasalukuyang mas matangkad ng bahagya kaysa kay Claire. Inaasahan niyang haharanggan niya ang kanyang paningin para hindi niya makita si Alex. Gayunpaman, nagmamadaling lumabas si Claire dahil narinig niya ang boses ni Alex. Pilit niyang tinabi si Sharpay at pinagalitan. Sinong nagsabing nandito ako para sa'yo? Magwala ka, walang hiyang brat. She then pointed at Alex. Paano mo nagawa sa akin ito, Rockefeller? Medyo nakaliligaw ang mga salita ni Claire. Ang sino mang hindi personal na nakakakilala sa kanila ay akalain na si Alex ang kanyang asawa na nanloko sa kanyang likuran. Medyo natakot si Alex. Hindi niya inaasahan na biglang susulpat si Claire. Bagamat nakipagdiborsyo siya kay Dorothy, isa pa rin itong peking diborsyo. Kaya ang babaeng ito ay biyenan pa rin niya sa lahat ng paraan. Nagmamadaling lumabas din ng kwarto sina Val at Eloise. Halos mapasigaw si Val nang mapansin sina Alex at Hailey sa pintuan. Agad niya itong binati ng may paggalang. Welcome, Mr. Rockefeller. Maligayang pagdating, Mrs. Carter. Sa kabilang banda, nagliwanag ang mga mata ni Eloise nang makita niya si Alex. Ang bawat babae ay may iba't ibang pamantayan sa kagandahan para sa mga lalaki. Nang makakita siya ng masungit na binata, nag-react siya gaya ng magiging reaksyon ng sinumang lalaki kapag nakakita sila ng magagandang babae. Matapos marinig kung paano siya hinarap ni Val, nabigla siya. Napagtanto niya na ang binatang ito ang may-ari ng City Salon. Inayla niya si Claire sa tabi at hininaan ang boses. Claire, anong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Si Mr. Rockefeller iyon, ang may-ari ng salon na ito. Tawag. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 772. Nagdilim ang ekspresyon ni Claire. Siya ang aking manugang. Ano? Natigilan si Eloise, hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Hindi pa niya nakilala si Alex, ngunit nakinig siya sa pagrereklamo ni Claire. Tungkol sa kanya ng sapat na mga oras upang malasahan siya bilang isang ganap na talunan. How could that loser be the same person as this dashing young man? Isa pa, marami na siyang narinig na chismis tungkol kay Alex mula sa iba. Dahil dito, lalo siyang nag-aatubili na paniwalaan ito. Akala niya ay napagkamalan ni Claire si Alex kaya humingi siya ng tawad. Patawad. Akala lang ng kaibigan ko may iba ka na. Sinubukan niyang kalagkarin si Claire pabalik sa kwarto. Gayunpaman, hindi natinag si Claire at marahas na itinulak si Eloise. Dahil sa lakas, nawala ng balanse si Eloise at muntik ng matamba. Kung hindi dahil kay Val, siguradong natisod na siya. Galit na galit si Eloise sa kanyang ginawa. Anong ginagawa ng maldita na babaeng ito? I'm just trying to help pero tinulak niya ako. Sa tingin ba niya ay kaya niyang i-provoke ang lalaking ito? Kailangang yumuko si Lord Lex sa kanya. Hindi tulad ng nawalan siya ng kapangyarihan noong si Lord Lex. Namatay. Madali niyang tinanggal ang parehong sex instructions at ang sentro ng kalusugan at nutrisyon ng aking asawa. Sabi ni Claire, hindi ako nagkakamali, nakikilala ko ang bastard na ito kahit na nagbago ang kanyang hitsura. Pinagdikit ni Alex ang labi, halatang inis. Paumanhin, hindi ako ang iyong manugang. Dahil dito, tumingin si Eloise kay Claire, nag-iisip. Yun ang naisip ko. Gayunpaman, nagpatuloy si Alex. Nakipaghiwalay na ako sa anak mo. So ex-son-in-law mo lang ako. Ha? Hindi pwede. Marami sa kanila ang napasigaw ng malakas, lalo na si Eloise. Para siyang sumisigaw na parang multo. Nagpatikip ng bibig si Val habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Claire. Kaya siya ang bulag at walang pusong babae. Hindi niya gusto kung gaano kahirap si Mr. Rockefeller at pinilit siyang makipagdiborsyo. Yung babaeng ito ay hindi talaga kung ano ang hitsura niya. How could she did so stupid? Oo, huwag mong kakalimutan yon, Tita Claire.
Ikaw ang nagpilit kay Mr. Rockefeller na makipagdiborsyo kay Dorothy. Ngayong tapos na yun, itigil mo na ang pagkapit sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagalit si Claire sa kanyang mga sinabi. Inampes niya si Sharpay sa mukha at sumigaw. Siyempre, ayaw mo akong putulin ang relasyon ko sa kanya. Upang magamit mo ang iyong mga kakayahan sa kama upang subukang akitin siya at kunin ang aming pera. Namula ang mukha ni Sharpay matapos masampal. Gayunpaman, mas bata siya kay Claire at hindi niya kayang sampilan siya sa harap ng lahat. Ang tanging nagawa niya ay humingi ng tulong kay Alex sa pamamagitan ng nakakaawa nitong mukha. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Noong una ay gusto niyang magpakita ng paggalang sa kanya, ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang galit. MS. Bardo, kung nandito ka para sa facial treatment, malugod kitang tatanggapin. Ngunit kung narito ka upang magdulot ng kaguluhan, pasensya na, ngunit kailangan kong hilingin sa seguridad na paalisin ka. Nanlaki ang mga mata ni Claire, puno ng galit. How dare you? Hindi nakatiis na panoorin ito ni Hailey at nagsalita na rin. Paano ka pa naging matigas ang ulo, babae? Ang aking kapatid na lalaki ay nakipaghiwalay sa iyong anak na babae at siya ay pumutol sa iyong pamilya. Kaya ano ang silbi ng pagkapit? Sa kanya ngayon. Nagsisisi ka ba? Sinusubukan mo bang pakasalan silang muli? Ibibigay ko na lang sa'yo. Walang paraan na makukuha mo ang iyong paraan. Sino ang maghahangad ng biyenang tulad mo? Puro kamalas. Napasimangot si Claire. Kausap ko siya kaya iwasan mo yang ilong mo. Alex, may itatanong lang ako sa'yo. Sa'yo ba itong salon? Sumagot si Alex, so what if it is? Parang excited si Claire. Ang galing. Nakipag-divorce ka lang sa anak ko ilang araw na ang nakalipas kaya ganoon. Ibig sabihin mutual property ang salon na ito. Bawal na hindi mo ito binanggit nung naghiwalay kayong dalawa. At saka, ikaw ang nangako na aalis sa kasal ng walang anuman. Kaya ang salon na ito ay kay Dorothy, wala itong kinalaman sa iyo ngayon. Hindi ka na ang CEO ng salon na ito. Magwala ka. Smack. Agad na sinampal si Claire sa mukha. Kabanata 773. Pero hindi si Alex ang sumampal sa kanya, si Hailey iyon. Hindi niya gusto ang babaeng ito mula nang marinig niya ang tungkol sa kanya. Kung tutuusin, ilang beses niyang insultuhan si Claire sa likuran niya. Hindi niya talaga inaasahan na magiging ganoon siya. Walang hiyang binubuli si Alex kahit hiwalayan na. To think gusto rin ng babaeng ito na ilayo sa kanya ang city salon. Well, she can dream on. Galit na galit si Hailey habang sinisigawan si Claire. Wala ka bang kahihiyan? Anong iniisip mo? How dare you? Subukan mong kumuha ng city salon. Malamig na tinitigan ni Alex si Claire. Kung hindi dahil kay Dorothy, matagal na niya itong sinampal. Wala talaga siyang nakitang babaeng ganito kawalanjiya. Sigaw ni Claire. You stupid b****, how dare you slap, smack. Sinampal ulit siya ni Hailey. Kung maglalakas loob ka pang insultuhan ako, ipabugbog kita sa mga security guard. Huwag maniwala sa akin. Subukan mo ako tapos. Ibinuka ni Claire ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas. Hindi pa rin siya naglakas loob na labanan si Hailey. Si Claire ay napakampiling, natatakot siya sa malakas ngunit binubuli ang mahina. Titiisin ni Alex ang kanyang mga pangungulit at pang-iinsulto alang-alang kay Dorothy, kaya naman patuloy na lumalala ang kanyang ugali. Siya ay tatawid sa linya ng paulit-ulit, ginagawa ang kanyang buhay na isang buhay na impyerno. Noon lamang noong nabubuhay pa si Joan ay hinayaan niyang ilabas ng pamilya Essex ang kanilang galit sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Hailey, isang malakas na CEO, ay tila hindi nagbibiro. Dahil sinabi niyang gagawa siya ng aksyon, natakot si Claire. Gayunpaman, hindi niya matiis na malaman na hindi siya maaaring kumuha ng city salon. Ang salon na ito ay parang gansana ng ingitlog ng ginto. Alex, kailangan mong maging makatwiran dito. Si Dorothy ay napakabait sa iyo sa lahat ng oras na ito. Siya ang nagpakain sa'yo, pinatira ka niya, binilhan ka niya ng damit, binigyan ka pa niya ng $10,000 bilang bulsa. Pera bawat buwan. Paano ka pa nakaligtas hanggang ngayon? Hindi mo pwedeng i-claim ang mutual ari-arian bilang iyong sarili, tama? Kahit na hindi mo ipaubaya sa kanya ang lahat, dapat ibigay mo man lang sa kanya ang kalahati ng shares. Mahina kong sabi ni Claire pagkatapos huminga ng malalim.
Nanlaki ang mga mata ni Sharpay, nagsimula siyang magpanik. Kung kukunin ni Claire ang kalahati ng shares ng City Salon, siguradong magiging boss niya siya. Hindi ito tatanggapin ni Sharpay. Pipigilan siya kung kaya niya. Talagang mahihirapan siya sa akin mamaya. At ang proposal ko ay magiging walang kabuluhan. Naglagay ako ng labis na pagsisikap nitong mga nakaraang araw. Naghahanda ako upang maging mas matagumpay. Ngunit lahat ng iyon ay mawawala. I would have to work my asterisk as of for my tia if this happened. Natawa naman si Hailey. Napakagandang panaginip, ngunit ang katotohanan ay hindi umiikot sa iyo. Maaari kang mangarap kung sa tingin mo ay makukuha mo ang kalahati ng mga share ng City Salon. Gusto mong malaman kung bakit? Iyon ay dahil hindi pa rin pagmamayari ni Alex ang alinman sa mga pagbabahagi ginagawa ko. Ano? Nagulat si Claire. No way, sabi lang niya pag-aari niya ang salon. Alam ng lahat na siya ang CEO ng City Salon. Sa oras na iyon, bahagyang nalilito rin si Alex. Ano ang ibig sabihin nito? Nakangiting sabi ni Hailey. Feel free to have someone investigate this if you don't believe me. At syempre siya ang CEO dahil sinabi ko. Lahat ng shares ng City Salon ay ililipat na sa kanya mula ngayon. Nangangahulugan ito na hindi ito kapwa pag-aari dahil nakakuha siya ng diborsyo. Kaya walang kinalaman ng City Salon sa iyong anak. Napaawang ang bibig ni Claire. So you're saying na ibibigay mo na lang sa kanya ang City Salon? Bakit? Sagot ni Hailey, why not? Gusto ko at gusto ko, so ano pa rin sa iyo? Tanong ni Claire, ikaw ba ang sugar mommy niya? Smack. Sinampal ulit siya ni Hailey. Malamig ang boses niya. Bunga ka talaga, ha? Bingi ka ba? Sinabi ko lang na ninong ko si Alex. Ang kanyang ina, si Brittany, ang aking ninang. Ang aking ninang ay nag-iisang nagtayo ng Lush Cosmetics. At ginawa itong trend sa buong bansa. Sigurado akong magiging trend din ito sa buong mundo sa oras. Ang aming mga kita ay nagsisimula sa hindi bababa sa 100 milyon. Tiyak na magkakaroon tayo ng working capital na 100 bilyon sa loob ng isang taon. Nakakalungkot na pinalayas mo ang iyong kamanghamanghang manugang gamit ang iyong sariling mga kamay. Claire Bardo, ikaw ang hindi marunong magpahalaga sa mga nasa paligid mo. Ang iyong anak na babae ay maaaring maging pinakamayamang babae sa California. Ano ba, maaaring siya na ang pinakamayamang babae sa mundo? Ngunit ang iyong pagtatangi ay durog sa kanya mga pagkakataong makamit iyon, literal mong ipinasa ito sa ibang babae. Tinitigan siya ni Hailey na parang nanunuya. Fraud. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 774. Nahulog si Claire sa kanyang likuran dahil sa gulat. Nagulat siya nang marinig ang sinabi ni Hailey. Ang tanging naiisip niya ay ang mga salitang 100 bilyon pinakamayamang babae sa California at pinakamayamang babae sa mundo. Gayunpaman, ang lahat ng mga salitang ito ay panaginip lamang, naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Pinalo niya ang kanyang kamao sa kanya. Dibdib, labis na nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Si Eloise naman ay gulat na gulat. Hindi niya maiwasang mapag-alitan si Claire sa loob ng kanyang ulo. Yung dati, sobrang bait niya noong magkaklase pa kami pero ngayon lang ang IQ niya sa bato. Paanong hindi niya gusto ang isang mabuting manugang? Is she trying to get God to become her son-in-law or something? Nagulat siya at nadismaya sa parehong oras. Kung si Alex ay manugang pa rin ni Claire, ang aming pagkakaibigan ay maaaring nakatulong sa aming negosyo sa mas bagong taas, ngunit sa sandaling iyon, isang napakarilag at nakakaakit na babae ang pumasok sa salon. Para siyang isang magandang babae na lumabas sa isang sinaunang painting. Ang intense ng aura niya. Bagamat nakasuot lang siya ng puting damit, mukha lang siyang mapang-akit at nangingibabaw na karamihan ay hindi maglakas loob na tingnan siya sa mata. Lumingon si Alex at tinanggap siya ng nakangiti. Waltz, anong dinala mo dito? Di ba sabi mo may meeting kayo ng mga director sa tanghali? Ang babaeng dumating ay si Waltz Floor. Napansin ni Waltz si Claire na nakaupo pa rin sa lupa. Natigilan siya at nagkunwaring hindi niya nakita. With a bright smile, she said, nandito ako para mag-passport check. Gusto kong makita kung nakikigulo ka sa mga babae dito, charmer ka. Pinunasan ni Alex ang kanyang ilong, bahagyang nakaramdam ng pagkailang. Ang iba ay patuloy na nakatingin kay Waltz na hindi makapaniwala.
Ang ilan sa mga babaeng empleyado ay dumating sa rubberneck kanina. Agad silang nakaramdam ng hiya nang makita nila si Waltz. Medyo nadismaya rin si Sharpay. Si Dorothy, ang dating asawa ni Alex, ay isa na sa pinakamagandang babae sa California. Ngayon ang babaeng ito na tila malapit sa kanya ay kasing ganda rin. No wonder na hindi interesado si Alex sa akin. Si Eloise naman ay muling nabigla. Alam niya kung sino si Waltz. Nakita niya kung gaano kalakas si Waltz sa isang dinner party. Bukod dito, napanood niya ang balita kaninang umaga na nagsasabing ang Thousand Miles Conglomerate ay pinamamahalaan na ngayon ng napakagandang babaeng ito. Siya ang kanilang CEO. Naglakad siya palapit sa kanya sa bahagyang takot. MS. Floor, ikinagagalak kitang makilala. Napatingin si Waltz sa kanya. Hindi niya kilala kung sino si Eloise kaya hindi niya ito pinansin. Sa halip siya. Lumingon kay Alex na nanliligaw ang mga mata. Tulad ng sinabi mo, we're having a meeting with the directors so how could our biggest shareholder not attend? Kung wala ka paano ko kakayanin ang mga punk na iyon? So, anong masasabi mo? Pero na. Niyakap niya ang braso ni Alex kumapit sa kanya na parang kowala na yumakap sa isang puno. Nagulat ang lahat. Hindi rin makapaniwala si Hailey sa kanyang narinig, iniisip kung nag-hallucinate ba siya. Si Alex ang pinakamalaking shareholder ng Thousand Miles Conglomerate. Buong business empire yon. Si Claire ay nanginginig, ang kanyang puso ay parang sisubog na anumang oras at siya ay nawalan ng lakas. Maya-maya lang may pumasok na ideya sa utak niya. Gumapang siya at sinabing, Alex, ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Thousand Miles Conglomerate kung gayon. Hindi ba yun itinuturing na mutual property ng aking anak na babae? Umalaklak si Waltz. Claire Bardo, naaalala ko pa kung paano mo binubuli ang kapatid ko noon. Ngunit dito sinusubukan mong kumuha ng mga bahagi ng Thousand Miles Conglomerate. Hayaan mong tanungin kita ng isang bagay, ilang buhay ang mayroon ka? Pumatay para sa akin. Kabanata 775. Todd. Huling bumagsak si Claire sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa pagkabigla o pagkabigo, ito ay dahil sa takot. Binulag ng pera ang kanyang pag-iisip kanina. Gayunpaman sa malupit na mga salita ni Waltz nakabawi siya. Sa realidad. Sa wakas ay napagtanto niya na ang babaeng nasa harap niya ay ang CEO ng Thousand Miles Conglomerate. Ito. Babaeng madaling malunod ang buong pamilya basta sinabi niya. Alam ni Claire na ang kanyang kasakiman ay nilunod ang kanyang mga sentido kung hindi ay hindi niya naisip na subukang kunin ang alinman sa mga bahagi ng Thousand Miles Conglomerate. Kahit na kaya niyang kunin, hindi niya kayang mabuhay para gumastos ito. Sa sobrang takot niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Hindi man lang siya makatayo at humingi ng tawad. Iniisip ang kakilakilabot na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano naging pinakamalaking shareholder si Alex ng Thousand Miles Conglomerate. Si William ba ang founder ng Thousand Miles Conglomerate? Ano man ang iniisip niya, hindi maiwasan ng lahat na hamakin at mainas sa kanya, pati na si Eloise. May sumenya si Hailey sa isang tao at agad namang sumugod ang isang security guard. Itinuro ni Hailey si Claire na tila hindi sibilisado. Itong babaeng ito ay si Claire Bardo, tandaan mo kung ano ang hitsura niya. Mula ngayon, blacklisted na siya mula sa City Salon at Belle Blossom. Pinagbabawalan ko siyang lumapit saan man malapit sa magkabilang salon. Itapon mo siya ngayon. Oo, binibini. Kinaladkad ng security si Claire papunta sa pinto. Sigaw ni Claire. Alex. Rockefeller. Ex-mother-in-law mo pa rin ako. How dare you treat me like this? Sa palagay mo ba hahayaan ni Dorothy na mag-slide ito? Si Alex ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. Nag-aalala siya na ang babaeng ito ay magreklamo kay Dorothy tungkol dito na nagsasabi ng mga maling katotohanan tungkol sa kanya. Naningkit ang mga mata at lumingon siya sa guard. Huwag mo siyang sasaktan. Pinandilatan siya ni Waltz at bamulong sa tenga niya. Masyado kang malambot. Kung may sasabihin ako dito, nabali ko na ang dalawang paa niya. Napabuntong hininga si Alex. Naiisip niya, nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon ni Waltz kung alam niyang may relasyon pa rin ako kay Dorothy. Baka magalit siya ng husto. Asterisk si Richie. Asterisk.
Pagkaalis ni Claire, gusto ni Waltz na maglibot sa loob ng city salon dahil ito ang unang beses na nakapunta siya rito. Tanong ni Alex, hindi ka ba pupunta sa meeting? Nagbago na ba isip mo? Mukhang walang pakialam si Waltz. Parang tea party lang naman, so what if I'm a little late? Ano ang magagawa nila? Tsaka sobrang laki ng 1,000 miles conglomerate, I can't handle it on my own. Nangako ka na tutulong ka. Ginagawa ng mga sekretarya ang lahat kaya ikaw na ang magiging sekretarya ko mula ngayon. Si Hailey, na sumusunod sa kanila ay hindi napigil ang mapangiti. Sinusundan din sila ni Sharpay, ngunit halatang galit siya. Gayunpaman, mas lalo niyang hinangaan si Alex sa puntong ito. Nais ng CEO ng 1,000 miles conglomerate na umasa at matulog sa iyo. Ikaw ay talagang isang kamanghamanghang kabayanihan na tao. Ikaw ang droga sa lahat ng babae, makatwiran lang na nahulog ang loob ko sa iyo. Pero hindi man lang siya sinulyapan ni Alex. Gaya nga ng sinabi ni Dorothy, hindi siya interesado sa mga babaeng tulad ni Sharpay. Dapat niyang malaman na napakaraming lalaki ang nakasama niya sa puntong ito. Baka isipin niyang mas maganda ang buhay pag-ibig niya kaysa kay Alex dahil hiwalay na siya ngayon. Umiling si Alex habang nakatitig kay Waltz. I can't be your secretary, I don't have the energy to handle 1,000 miles conglomerate. Ayaw ko pang humawak ng SCBA. Maghanap na lang tayo ng tagapagsalita para dito. At dapat kang kumuha ng ilang maaasahang sekretarya para sa iyong sarili. Hindi ba malulutas nito ang lahat? Nang marinig ito, naputol si Hailey dahil sa gulat. Kuya, anong meron sa SCBA? Narinig ko na si Hydra. Ang grupo ng Michigan ay nagalit sa mga stormer na naging dahilan upang sila ay madurog sa isang gabi. Narinig ko ang presidente ng SCBA namatay din. Well, let's just say hiniling niya. Siya ang nagtangkang magnakaw ng isang bagay mula sa stormers na ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Noon lang naalala niya ang Sky Tower. Dahil may kaugnayan ito sa kinaroroonan ng kanyang ama, kailangan niyang dalhin ito. Seryoso. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag ibunyag ang napakaraming detalye kina Hailey at Sharpay. Ito ay kinakailangan para sa kanya. Upang maging maingat. Nilainggan niya si Hailey at sinabing, Hailey, remember the thing I've mentioned to you and Charles. Ang langit. Ang proyekto ng Torre ng Michigan ay kinuha ng 1,000 miles conglomerate. Maaari mong ipaalam kay Charles ang tungkol dito at sundan ako sa Michigan, makikita natin kung paano isasagawa ang proyektong ito. Nagulat si Hailey. Talagang nanalo ka. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 776. Oo. Ang galing. Matutuwa si Charles na marinig ito. Ilang saglit lang ay natapos na nila ang paglilibot. Bagamat maluho ang city salon, hindi basta-basta babae si Waltz. Dahil lumaki siya sa Karangyan, natalo siya sa interes medyo mabilis. Tinanong niya si Alex, Kuya, tapos ka na ba sa trabaho dito? Kung ikaw, alis na tayo. Kailangan lang nating magpakita. Higit sa lahat, kailangan namin na pirmahan mo ang kontrata para maglipat ng mga bahagi. Nalaman ni Alex na inilipat ni Waltz ang shares ni Jerry at Fabio sa kanya mula sa account ni Frank. Hindi niya ginawa. Kahit ano sa mga shares ni Lex, higit sa lahat dahil hindi pa nakakabalik si Clay. Nagpasya silang maghintay hanggang sa bumalik siya para makipag-usap. Kung paano ito ipapamahagi. Bigyan mo ako ng kalahating oras. Pumasok ang apat sa opisina ng CEO. Binasa ni Alex ang proposal ni Sharpay na pinaghirapan niya. Ang kawawang Sharpay ay nagdolly para lang makilala si Alex. Siya ay partikular na pumili ng kanyang mga damit at binili ang mga ito. Na may malaking halaga ng pera. Inisip niya noong una na ito na ang pagkakataon para mapag-isa niya si Alex. Naisip pa niya kung paano siya aakitin si Alex. Sa huli, naging 4-person meeting ang kanilang pagkikita. She was so frustrated na siya ay sisubog na. Tahimik na nakaupo si Walt sa sofa habang nakapikit. Sa pagmamasid sa kanya, iniwan ni Sharpay ang ideya na akitin si Alex ng lubusan. Nag-aalala siya na ito na ang huling araw niya sa mundo kung ihahayag niya ang alinman sa kanyang iniisip. Makalipas ang 20 minuto, natapos na ni Alex ang pagbabasa ng proposal. Kumango siya at sinabing, very good, very detailed ang proposal mo.
Kakausapin ko ang aking ina at bibigyan kita ng sagot sa loob ng 1 linggo. Tuwang-tuwa si Sharpay. Okay, Mr. Rockefeller. Sabi ni Alex, maaari ka nang bumalik sa trabaho. Hindi nagatubili si Sharpay at lumabas ng opisina, isinara ang pinto sa likod niya. Pagkatapos ng ilang maliit na pakikipag-usap kay Hailey, tumungo sina Alex at Walt sa Thousand Miles Conglomerate. Sa tanghalian, kinailangan ni Hailey at Alex na mag-reschedule. Asterisk. Si Richie. Asterisk. Si Claire ay tumawag ng taxi. Pauwi na siya, puno pa rin ng poot at panghihinayang. Habang pauwi, hindi niya maiwasang isipin paano kaya ang buhay ko kung si Alex pa rin ang manugang ko. Sa bandang huli, naramdaman na lang niya ang paghina ng kanyang puso. Unti-unting lumaki ang kanyang panghihinayang habang lumilipas ang mga segundo. Parang gusto niyang bunutin lahat ng buhok niya. Sinimulan niyang sampailan ang sarili sa backseat na nauwi sa takot sa driver. Siya ay tumigil sa paniniwala sa pag-ibig mula nang si Henry ay nagtaksil sa kanya, kaya ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay pera. Pera na ngayon ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Alam niya na ang pera ay maaaring magdala sa kanya ng kaligayahan pareho. Materialistiko at mental. Kung si Alex pa ang manugang ko, kailangan niyang bigyan kami ng kahit ilang daang milyon sa kung gaano kay Omen. Siya na ngayon, makakabili na ako ng mga damit mula sa mga mag-agarang brand, kaya kung maglakbay sa mundo, makakabili pa ako ng cruise. Nagawa ko na ring ipagmalaki ito sa social media. Iyan ang pangarap na buhay. Gayunpaman, ang lahat na natitira para sa kanya ay mga luha ng panghihinayang. Pag-uwi niya, napansin niyang parehong naghahalaman sina Dorothy at Beatrice sa kanilang bakuran. Ang kanilang mga kamay ay lahat ay madumi at hindi sila mukhang mayaman. Para silang mga kasambahay sa bansa. Lalo siyang nadismaya sa puntong ito. Napaupo siya sa lupa at naghi-hysterical na umiyak. Nagulat ang magkapatid nang sumugod sila at inaliw siya. Pinunasan ni Claire ang kanyang luha. Dahil kay Rockefeller. Oh, Dorothy, pakisabi sa akin, sa tingin mo ba ay magkakabalikan kayong dalawa? Labis na nagulat ang magkapatid. Kabanata 777. Nagulat sila sa sinabi ng kanilang ina. Sigaw ni Beatrice. Ma, anong nangyari sa'yo? Uminom ka na ba ng gamot mo? Ang taong pinakaayaw na magkabalikan ng dalawa ay si Beatrice. Alam niyang si Alex ay ang lalaking nagnakaw ng puso niya. Nanaginip pa siya na gawin ang gawain kasama niya sa paglilinis ng kagubatan kagabi. Nang magising siya, medyo basang-basa siya doon. Dahil nagdiborsyo sina Alex at Dorothy, naisip niya na hindi magiging problema kung makikipag-date siya sa kanya ngayon. Bukod dito, naniwala siya na hindi pa sila nagsisex sa panahon ng kanilang kasal, kaya hindi siya mababash ni Dorothy sa paggawa nito. Gayunpaman, gusto ni Morn dito na magkabalikan sila. Hindi ba ibig sabihin noon ay wala na akong pagkakataon? Saway ni Claire sa kanya. Ikaw ang hindi umiinom ng gamot mo. Sa tingin mo ba nabaliw ako? Sabi ni Beatrice, bakit mo gustong magpakasal silang muli kung hindi pa? Ikaw ang naglagay ng kutsilyo sa leeg mo, pinipilit silang makipaghiwalay. Wala pang ilang araw at pinagsisisihan mo na ang desisyon mo. Sa tingin mo ba ito ay isang laro? Sagot ni Claire, so what if I regret it? I really do, sana masampal ko ang sarili ko sa limot ngayon. Bakit hindi ko na lang siya tiniis ng kaunti pa? Pagkasabi niyon, talagang sinimulan na niyang sampelan ang sarili niya ng marahas na kaya niya. Pinigilan siya ni Dorothy. Napansin niya ang mga marka ng sampal sa kanyang mukha at noong una ay naisip niyang sinampal siya ni Alex. Mukhang sinampal ni Claire ang sarili niya. Ma, ano ba talaga ang nangyari? Di ba sabi mo naiinis ka sa presensya niya? Sigaw ni Claire. Pero mayaman siya. Siya ay naging sobrang yaman ng biglaan. City Salon, 1,000 Miles. Conglomerate, Bell Blossom, lahat sila ay negosyo niya. Ang lahat ng kumpanyang ito ay parang gansana ng ingitlog ng ginto. Madali silang kumita ng hanggang 100 bilyon. Kung hindi kita pinilit na hiwalayan siya, ikaw ay naging pinakamayamang babae sa California nang wala sa oras. Maaaring ikaw na ang pinakamayamang babae sa buong bansa. Gaano kay Omen iyon? Bakit hindi ko na lang tiniis? Pinagsisisihan ko talaga ito, nagulat ang magkapatid. Sabi ni Dorothy, so gusto mo makipagbalikan ako sa kanya kasi mayaman na siya? Nanay, mukhang mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa sa sarili mong anak.
Gusto mo lang akong pakasalan para sa pera. Huwag mo nang isipin iyon, hindi na ako mag-aasawang muli. Saka siya naglakad pabalik sa sarili niyang kwarto. Sigaw ni Claire. Oh, mahal kong anak, hindi mo ba siya mahal? Ang alam ko lang mahal ka pa rin ni Alex. Hindi ba dapat masaya ka na hindi na ako tutol sa relasyon mo sa kanya? Sumagot si Dorothy, malamang noon pero iba na ngayon, Nay. Dagdag ni Beatrice. Ma'am, kalimutan mo na lang ito. Patuloy kang nagbabago ng iyong isip mula sa diborsyo hanggang sa muling pag-aasawa sa loob lamang ng ilang araw. Mahilig ka lang sa pera pero hindi naman kami mahirap. Ano ang gagawin mo sa ganoong kalaking pera? Sabi ni Claire, ginagawa ko lang ito para sa inyong dalawa. Sumagot si Beatrice, well, hindi namin ito kailangan. Pagkatapos na hindi nagustuhan ng dalawang kapatid na babae, si Claire ay nakaramdam ng pagkabigo sa kanyang kaibuturan. Naiisip niya tuloy, malamang mahal pa rin ng bastos na si Alex si Dorothy. Naalala ko lang kung gaano niya kagusto siya noon. Malamang na hindi siya naglakas loob na aminin ito sa publiko, ngunit tiyak na magkakaroon ako ng pagkakataon na kumbensihin siya kung mag-uusap kami ng mag-isa. Pero ang pride ko. Oh shish, gaano pa kaya ang halaga ng pride? I don't even mind groveling at his feet just para bigyan niya ako ng city salon. Matapos ang gayong mga pag-iisip, nagawa ni Claire na sumaya. Asterisk si Richie. Asterisk. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang ina ni Alex ay nagmamadaling umuwi sa mismong sandaling ito. Si Maya ang nagmaneho habang tinawag ni Brittany ang kanyang anak mula sa passenger seat. Kay, you little brat, hanggang kailan mo balak itago ito sa akin? Namatay ang ninong ni Waltz. Paano kaya? Hindi mo ba sinasabi sa akin ang tungkol sa isang bagay na mahalaga? Babalik ako kasama si Maya ngayon. Sa bahay tayo mag-dinner. Alagaan mo si Waltz, huwag mo siyang hayaang malungkot. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 778. Nasa meeting si Alex nang matanggap niya ang tawag. Ang pagpupulong ay katulad ng sinabi ni Waltz, it's just a mere meet and greet. Ang mga shareholder, manager at CEO ng mga subsidiary na kumpanya ay naruroon sa isang malaking meeting hall. Marami ang nakakita kung gaano kalakas sina Alex at Waltz kaya nagpakita sila ng lubos na paggalang sa kanila. Bukod dito, ang ilang mga mandirigma ay bahagyang nanunuya kay Lex dahil wala siyang alam sa martial arts. Ang mga mandirigma ay may posibilidad na humanga at sumamba sa malakas. Dahil walang kapangyarihan o kakayahan si Lex, itinayo niya ang imperyo ng negosyong ito sa tulong ng kanyang tatlong inaanak. Gayunpaman, ngayong naging CEO na si Waltz, mas iba ang pakiramdam ng lahat. Bukod dito, ang tao ni Waltz ay halos kasing lakas ng Diyos mismo. Sapat na ang kanilang kapangyarihan para yumukod ang lahat para sa kanila. Noon lang sinabi ng isang direktor, Mr. Rockefeller, ikaw ang presidente ng SCBA ngayon, tama ba? Ang kanilang organisasyon ay nakabase sa Michigan sa lahat ng oras na ito, kaya hindi ba nangangahulugan iyon na kailangan mong manatili sa Michigan mula ngayon? Ang pagkakakilanlan ni Alex bilang isang Grandmaster ay hindi lihim sa pinakamataas na autoridad ng Thousand Miles Conglomerate. Umiling si Alex. Mayroon akong bahay dito kaya walang paraan na lumipat ako sa Michigan. Kung ang punong tanggapan ng SCBA ay maaaring itayo sa Michigan, bakit hindi sila maaaring lumipat sa California? Sinampal ng direktor ang sariling hita. Oh, tama. God, I'm so pipi, hindi ko talaga naisip yun. Magalang na sabi ng isa pang direktor. Grandmaster Alex, nabanggit mo na maaari mong gamutin ang stage 4 na cancer sa tiyan ni Frederick Duncan, kaya mo ba talaga? Sinulyapan siya ni Alex at natukoy ang problema. May cancer ka sa baga. Lumapit kay Alex ang middle-aged director at lumuhod. Grandmaster Alex, isa ka talagang miracle doctor, Hippocrates reborn. Pakiusap iligtas mo ako. Ako, si Beckline ay handang maging alipin mo mula ngayon. Nagulat ang lahat. Nabigla na sila na may cancer si Beck at lalo pa nilang napagtanto na kayang gamutin ni Alex ang cancer. Hindi marami sa kanila ang dumalo sa SCBA battles kaya hindi nila alam kung ano ang eksaktong bumaba. Napalingon ang lahat kay Alex. Kung talagang mapapagaling ni Alex ang cancer, hindi ba't napakabuti nito para maging totoo? Bilang business partners, we could definitely reap some benefits from this. Hindi mo kailangang lumuhod sa harapan ko. Tumayo ka ulit ngayon.
Mahinahong sabi ni Alex, "You're the director of Thousand Miles Conglomerate, so you're part of this family too. Ang iyong cancer ay nasa unang yugto pa lamang kaya hindi ito magiging malaking problema. Kumuha ako ng panulat at papel, bibigyan lang kita ng reseta. Kunin ang mga halamang gamot na inilista ko at ibigay mo sila sa akin. Pagkatapos kong gawin itong tamang gamot, tiyak na gagaling ka." Tuwang-tuwa si Beck nang marinig ito na nagbigay kay Alex ng ilang kautaw. Hindi siya nakadama ng kahit isang onsa ng kaligayahan mula nang siya ay na-diagnose na may cancer sa baga. Tumingon si Alex sa lahat. Kayong lahat dito ay mga kapatid ng Thousand Miles, mangyaring tulungan si Waltz hanggat maaari upang pamahalaan ang imperyong ito. Medyo bihasa ako sa medisina kaya kung mayroon kang anumang mga komplikasyon na ospital ay hindi makapagpagaling, maaari mo akong laging hanapin. Ngunit mangyaring panatilihin itong sikreto sa publiko. Kung hindi, hahanapin ako ng bawat pasyente ng cancer sa mundo at mamamatay ako sa pagod. Tumayo ang lahat at itinaas ang kanilang salamin. Salamat, Grandmaster Alex. Masayang natapos ang meet and greet. Nang makaalis na ang iba, tumalon si Waltz kay Alex at binigyan ito ng matinding halik. Sa tingin ko mas makapangyarihan ka kaysa sa posisyon ko bilang CEO, ikaw ang hari ng imperyong ito. Umalis ka sa akin, hindi maganda kung may makakita sa atin ng ganito. E ano ngayon? Alam ng lahat na gusto kita. Iuwi mo na ako ngayon, gusto kitang matulog. Kakabalik lang ng mama ko. Nalaman niyang namatay ang ninong mo kaya agad siyang umuwi. Kung gayon dalhin mo ako sa bahay ngayon, gusto kong bigyan ng mahigpit na yakap si nanay. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Alex na susulpat muna si Claire sa kanyang pintuan. Nagkasalubong ang dalawang babae sa gate ng Maple Villa 8. Till then.